Ang Xiao Bichen na bad boy na ito ay isang tunay na mayamang ginoo. Mula nang isilang siya, kailangan niyang umuurong para lamang makarating sa finish line. Ang marang niya, kaakit-akit at mapaglaro ay mga salitang naglalarawan sa kanya. Ngunit isang malaking sorpresa ang nangyari. Isang babae ang dumating sa kanyang buhay at lubos siyang napahulog. Sino ang babaeng ito na kayang pasukuin ang isang mapaglaro at malandi na tulad niya? Inaanyayahan namin kayong panoorin ang pelikula. Mula nang malaman ni Xiao Bichen na sasalubungin ng kanyang ama, si Xiao Haishan, ang anak ng kaibigan nito, si Lin Hangjing, sa kanilang bahay, naging lubos siyang mausisa tungkol sa kanyang bagong kapatid. Kaya naman, inutusan niya ang kanyang maliit na buntot, Chengling o Duheng, depende sa konteksto ng sumusunod na eksena, na palihim na sundan ang mayordomo sa istasyon ng tren upang manmanan. Upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal, pinigilan ng mayordomo ang kanyang sarili sa pagtatanong tungkol kay Lin Hangjing batay lamang sa kanyang intuition dahil hindi pa niya ito nakikita. Gayunpaman, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan na dulot ng maliit na buntot, Chengling, napagkamalan nitong si Lin Hangjing ang ibang tao. Hindi ba't ikaw si Lin Hangjing? Tanong ng mayordomo at sumagot ang babae, paumanhin, nagkamali po kayo ng tao. Walang problema, ngunit kaagad pagkaalis ng babae, bumaba si Lin Hangjing. Pagkatapos ay bumalik ang maliit na buntot, Chengling, na tumatakbo upang magulat, pangit siya. Pangit, isang salita lang, umalis ka. Walang interes si Xiao Bichen na umuwi, kaya nakipaglaro siya ng baraha sa kanyang mga kaibigan sa buong gabi. Ayaw rin niyang pumunta sa seremonya ng inaugurasyon ng kanyang ama kinabukasan at nagpakita pa rin ng pagtutol kahit na ipinadala siya ng kanyang ama upang hilahin siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ang dami palang tao? Hindi ko rin alam. Mabilis na pinagalitan ni Xiao Haishan si Xiao Bichen dahil sa kanyang pasaway na pananamit. Huwag mong isipin na mayabang si Xiao Bichen. Ang totoo, ang pinakakinatatakutan niya ay ang kanyang ama. Sa harap ng pagtatanong ng kanyang ama, lubos siyang nataranta, ngunit naglakas loob pa ring sumagot ng ilang salita. Nang malapit na siyang mapalo, buti na lang at dumating ang kanyang madrasta, si Lady Qi, para ipagtanggol siya. Para hindi na mapalo pa si Xiao Bichen, mabilis siyang hinila ni Lady Qi papalabas. Ngunit hindi niya alam na paglabas niya sa ilungga ng tigre, ay napunta naman siya sa pugad ng lobo. Ang mga mayayamang ginang na dumalo sa piging ay tuwang-tuwang tinawag siya nang makita siya at nagsalita ng tuloy-tuloy. Lahat sila ay sinusubukan na ipakasal ang kanilang mga anak na babae sa kanya. Dahil sa pag-aalala na baka malunok si Xiao Bichen, muling mabilis siyang iniligtas ni Lady Qi. Habang pinag-uusapan niya at ng kanyang mga kapatid ang Qi pangit na kapatid na babae, isang figura ang lumitaw sa itaas. Agad na nakuha ng kagandahan ng dalaga ang atensyon ng lahat. Nakatitig silang lahat at nang lumingon si Xiao Bichen, agad din siyang natigilan. Nakita niya ang dalaga na nakasuot ng kulay rosas na damit na may napakaputing kutis na nakakabighani. Isang ngiti ang hindi sinasadyang lumabas sa mukha ni Xiao Bichen. Hangjing, bumaba ka rito. Dahil sa pagkakulong ng kanyang ama, si Lin Hangjing ay naging isang pinagkaitan ng yaman na anak sa loob ng isang gabi. Wala siyang ibang magawa kundi ang lumapit sa matalik na kaibigan ng kanyang ama, si Xiao Haishan, para humingi ng tulong. Bagaman umaasa siya sa iba, si Lin Hangjing ay walang halong pagpapakumbaba o pagmamataas. Ang kanyang kaswal na kilos ay tunay na nakakuha ng pansin ng lahat. Dinala siya ni Lady Qi upang batiin ang lahat. Si Xiao Bichen ay ngumiti at bumati. Si Hangjing ang kapatid na babae na nahulog mula sa langit. Magalang din siyang tinawag ni Lin Hangjing na kuya. Isipin mo kung gaano kaakit-akit pakinggan kapag tinawag siyang tikuya. Kayong dalawa, doon na lang kayo maglaro. Auntie Qi, pumunta muna tayo sa Xiaoxilu. Sa labas, ang dalawa ay kalmado, ngunit kinamumuhian ni Lin Hangjing si Xiao Bichen dahil sa daan patungo rito, nakita niya mismo ang intensyonal na pang-aapi nito sa ibang tao. Kaya't, mayroon siyang napakapangit na impresyon sa kanya at inakala niyang si Xiao Bichen ay isang playboy. Ngunit hindi niya alam na si Xiao Bichen ay nagtuturo lamang ng leksyon sa mga sundalong gumagawa ng gulo. Sa sayawan, magalang na tinanggihan ni Lin Hangjing ang lahat ng imbitasyon. Ang katulong na si Jin Xiang ay protektado ang kanyang ginang upang hindi maabala. Nabadil si Xiao Bichen kay Jin Xiang at ipinadala ito palayo. Napilitan si Lin Hangjing na tanggapin ang imbitasyon ni Xiao Bichen. Habang tumutugtog ang musika, nagsimula silang sumayaw sa gitna ng dance floor. Patuloy na tinatapakan ni Lin Hangjing ang paa ni Xiao Bichen. Kuya, ikinalulungkot ko talaga, hindi ko talaga matutunan. Dahil sa kanyang pride, napilitan si Xiao Bichen na magtiis. Dahil alam niya ang iniisip ni Lin Hangjing, matalino siyang nakaiwas. Ngunit nang siya ay humarap, ang isang sipa na ito ay halos nagpamura sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan sa paligid ay nagtawanan at sinadya pa siyang tuksuhin. Ito ay nagpasigla sa pagiging mapaghamon ni Xiao Bichen, kaya't nakipagpustahan siya sa kanyang mga kaibigan na mapaibig niya si Lin Hangjing sa loob ng isang buwan. Kung magtagumpay ka, ibibigay ko sa iyo ang bagong biling convertible ko. Ngayon, inilalagay ko ang aking salita dito. Kung matalo ako, ibibigay ko ang lahat ng Minyu Jade. Kaya kinabukasan, sinadya niyang palayasin ang pribadong konvoy na inayos ng kanyang ama para kay Lin Hangjing. Sa labas, tila inihahatid niya lang ito sa klase, ngunit ang totoo ay upang lumikha ng pagkakataon na makasama siya. Nag-aalala si Lin Hangjing na mahuli sa klase, kaya wala siyang nagawa kundi ang sumakay sa kotse. Ngunit hindi alam ni Xiao Bichen na
Ang kanyang mga aksyon ay mabilis na maglalagay kay Lin Hangjing sa panganib. Ang konvertible ay huminto sa harap ng paaralan ng mga babae na nagdulot ng bulong-bulungan. Sino ang Xiao Bichen na ito? Si Xiao Bichen mismo ang naghatid sa kanya sa klase. Sa klase, bilang bagong estudyante, magalang na tumayo si Lin Hangjing at ipinakilala ang kanyang sarili. Nagkataon, kaklase din siya ng bunsong anak ni Xiao Haishan, si Xiao Shui. Malinaw na hindi gusto ni Xiao Shui si Lin Hangjing na bigla na lang tumira sa kanilang bahay. Ang mas nakakainis sa kanya ay ang kanyang kapatid na lalaki ay umiikot sa kanya araw-araw. Tinawanan niya si Lin Hangjing sa harap ng kanyang mga kaklase, ngunit hindi man lang naapektuhan si Lin Hangjing. Itinoon niya lang ang kanyang atensyon sa abiso. Nang matapos ang klase, muling mayabang na dumating si Xiao Bichen upang sunduin si Lin Hangjing. Akala ni Xiao Shui na sinusundo siya ni Xiao Bichen, kaya masaya siyang tumakbo papalapit. Hindi ikaw ang sinusundo ko. Kuya, ang daming nanonood, bigyan mo naman ako ng kaunting mukha. Dahil sa kahihiyan sa harap ng kanyang mga kaibigan, lalo pang kinamuhian ni Xiao Shui si Lin Hangjing. Matagal na naghintay si Xiao Bichen at sa wakas ay nalaman mula sa batang nagbabantay ng gate na umalis na si Lin Hangjing sa likod na pinto. Umalis na siya. Kuya, napakabait ng babaeng iyon. Bumili pa siya ng tinapay para sa akin. Kailan ako bumili sa iyo ng tinapay? Tingnan mo, ito ang ibinigay niya sa iyo. Tama, umiyak ako habang kumakain. Dahan-dahan ka lang sa pag-iyak. Malaking pagkadismaya ang nararamdaman ni Xiao Bichen sa oras na ito. Ang pagiging malamig ni Lin Hangjing ay lalong nagtulak sa kanya upang mas maging porsigido sa panliligaw. Kaya kinabukasan, inutusan niya ang ilang tauhan na maghintay sa daan habang pauwi si Lin Hangjing mula sa klase. Sa tamang sandali, lilitaw siya bilang isang bayani upang iligtas ang dilag na siyang magiging dahilan upang matakot si Lin Hangjing at hindi natanggihan ang kanyang paghatid. Gaya ng inaasahan, natakot si Lin Hangjing at lubos na naantig sa pagtulong ni Xiao Bichen. Nakamit ni Xiao Bichen ang kanyang layunin, ngunit hindi niya alam na ang kamatis sa kanyang kamay ay kumapit na sa damit ni Lin Hangjing. Si Lin Hangjing ay matalino at mabilis na napansin na may kaunting kamatis sa kanyang braso. Nang mabunyag ang ginawa ni Xiao Bichen, nahiya siya at gusto na lamang lumubog sa lupa. Dahil sa kahihiyan, gusto na lamang niyang magtago sa isang butas. Sa mga sumunod na araw, patuloy siyang nagpapabalik-balik sa harap ni Lin Hangjing at iniimbitahan itong dumalo sa kanyang maliit na party sa Sabado. Sa totoo lang, malapit nang matapos ang palugit ng pustahan, kaya nabalisa siya at pilit siyang kinukulit. Wala nang nagawa si Lin Hangjing kundi pumayag. Sa araw ng party, buong kumpiyansa si Xiao Bichen na naghihintay. Mula sa labas ng pinto, lumabas si Lin Hangjing na nakadamit ng marahan. Nakita ito ni Xiao Bichen at ipinagyabang sa kanyang mga kaibigan. Ngunit bago pa man siya makababa, dinala na ni Xiao Shui ang kanyang mga kaklase upang ipahiya si Lin Hangjing. Sinasadyang ibunyag ang pustahan ng kanyang kapatid sa kanyang mga kaibigan. Ay, hindi mo pa pala alam, nagpustahan sila kay kuya na basta't sa loob ng isang buwan. Magiging masunurin ka, siya at si Muwei. Magiging talo ako sa aking kapatid ng isang konvertible. Sa kanyang mayabang na pag-ugali, naramdaman lang ni Lin Hangjing na pinaglalaruan siya. Xiao Bichen, araw-araw, natutulog ka hanggang tanghali at bukod sa pagliliwaliw, nang aapi ka ng iba. Mula nang makilala kita, Lin Hangjing, hinahamak na kita. Kung wala kang suporta ng pamilya, wala kang halaga. At saka, hinahamak kita. Sinisira mo si Xiao Bichen. Kung ayaw mong malas, bawiin mo ang iyong sinabi. Sige, maghihintay ako. Ang mga salitang sinabi ni Lin Hangjing ay talagang sumakit sa kanya. Ang kanyang pagmamataas ay nasugatan. Uncle Zhao, bakit? Iniisip mo bang isa akong taong walang pangarap, walang ambisyon? Tama ka. Upang mapanatili ang pagiging kumpidensyal, pinigilan ng mayordomo ang kanyang sarili sa pagtatanong tungkol kay Lin Hangjing batay lamang sa kanyang intuisyon dahil hindi pa niya ito nakikita. Gayunpaman, dahil sa isang hindi pagkakaunawaan na dulot ng maliit na buntot, Chengling, napagkamalan nitong si Lin Hangjing ang ibang tao. Hindi ba't ikaw si Lin Hangjing? Tanong ng mayordomo at sumagot ang babae. Paumanhin, nagkamali po kayo ng tao. Walang problema, ngunit kaagad pagkaalis ng babae, bumaba si Lin Hangjing. Pagkatapos ay bumalik ang maliit na buntot, Chengling, na tumatakbo upang magulat. Pangit siya. Pangit, isang salita lang, umalis ka. Walang interes si Xiao Bichen na umuwi, kaya nakipaglaro siya ng baraha sa kanyang mga kaibigan sa buong gabi. Ayaw rin niyang pumunta sa seremonya ng inaugurasyon ng kanyang ama kinabukasan at nagpakita pa rin ng pagtutol kahit na ipinadala siya ng kanyang ama upang hilahin siya. Pinuna niya ang kilos ng kanyang kapatid na babae at humarap upang buhatin si Lin Hangjing na nasugatan. Dahil madalas siyang tuksuhin ni Xiao Bichen, ayaw ni Lin Hangjing na magkaroon ng anumang koneksyon dito. Naniniwala siyang lahat ng paghihirap na dinaranas niya ay dahil kay Xiao Bichen. Si Xiao Bichen ay mapaglaro at walang disiplina, ngunit hindi niya alam kung paano maging mabuti sa isang babae. Bilang isang taong may pride, gusto niyang ayusin ang kanilang relasyon, kaya iginiit niyang maging magkapatid sila. Uminom ka ng tsaa at ako naman ay inom ng alak. Kalimutan na natin ang lahat ng masasamang nangyari. Ako at ikaw ay hindi kailanman magkapareho ng landas, hindi tayo magiging magkaibigan kailanman. Basta't si Xiao Bichen, ang ikatlong binata, ay magpakita ng kaunting paggalang, magiging maayos ang buhay ko sa biksi na ito. Nakita nilang hindi niya makuha ang babaeng mahal niya, kaya
kaya nagpa siya ang dalawang magkapatid na tulungan siya. Kinabukasan, sinadya nilang kidnapin si Lin Hangjing upang tulungan si Xiao Bichen na magpanggap bilang isang bayani na nagliligtas ng dilat. Ngunit hindi nila alam na narinig ni Xiao Shui ang kanilang usapan habang dumadaan. Sa pag-iisip na dahil sa pagprotekta ni Kuya kay Lin Hangjing ay napahiya siya sa paaralan, minabuti niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang saktan siya. Ngunit ang tagapamagitan na nahanap niya ay masyadong tuso. Sinabi nitong gagawin lang niya itong katulong, ngunit sa huli ay ipinagbili niya si Lin Hangjing sa isang bahay aliwan. Nang malaman ito ni Xiao Bichen, nagalit siya ng husto. Hindi pa nila nakita si Kuya na nagalit ng ganoon. Dahil sa takot, wala nang nagawa si Xiao Shui kundi sabihin ang totoo. Sa sandaling iyon, si Lin Hangjing ay pilit na dinidikit ng isang matandang lalaki sa kama. Buti na lamang at dumating si Xiao Bichen sa tamang oras, kaya hindi nangyari ang malaking kapahamakan. Sa sandaling iyon, galit siya, na halos gusto niyang gawing abo ang lalaking iyon. Kuya, wag, kung hindi lang mabilis na pinigilan ni Lin Hangjing, ang lalaki sa sahig ay naging parang salaan. Nakita niyang halos mawala ang pagkabirhen ni Lin Hangjing dahil sa kanya at labis siyang nasaktan. Natakot si Lin Hangjing at sa pagkakataong ito ay binitawan na niya ang kanyang depensa at umiyak ng malakas. Sa puntong ito, gaano man karaming beses siyang humingi ng paumanhin, hindi na mapapatawad ni Lin Hangjing si Xiao Bichen. Naramdaman niyang napahiya kaya tumakbo siya palayo nang hindi lumilingon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang pagtrato sa kanya. Kinailangang bigyan ng Xiao Bichen ang kanyang mga kaibigan ng kanyang bagong binili na roadster at si Mu Wei ay kailangang ibigay sa kanya ang lahat ng Mingyu Jade. Dati rin siyang panganay na anak na babae ng pamilyang Lin, minamahal ng kanyang mga magulang. Nakita ni Xiao Bichen si Lin Hangjing na nakaupo sa ulan, yakap ang kanyang mga tuhod at nasaktan siya. Inalis niya ang kanyang Amerikana at inilagay sa ibabaw niya upang protektahan siya mula sa ulan. Ang sampal na ito mula kay Lin Hangjing ay nagpadurog sa puso ni Xiao Bichen. Nang makauwi siya, pinalo na naman siya ng kanyang ama. Sa huli, si Lin Hangjing ang namagitan at nakiusap para tumigil siya. Naisip niyang ang kanyang presensya ay nagdulot ng maraming problema sa pamilya Xiao, kaya nagpasya siyang umalis sa lugar na ito at bumalik sa kanyang sariling tahanan. Uncle, hayaan niyo po akong umuwi. Gusto ko nang umuwi. Hindi, maglakas loob ka pa ring magsalita. Hay nako, apo, wag ka nang magsalita. Ang pagiging determinado ni Lin Hangjing ay hindi nagpatinag sa ama ni Xiao Bichen. Walang magawa ang ama ni Xiao Bichen, kundi ang ilabas ang sulat kamay ng ama ni Lin Hangjing. Doon lang niya nalaman na may nangyari sa kanyang ama. Hindi nakalimutan ng kanyang ama ang kanyang pangako, kundi siya ay nasira at hindi makadalo. Nang makita si Lin Hangjing na umiiyak ng husto, nangako ang ama ni Xiao Bichen na gagawa siya ng paraan upang hindi makulong ang ama ni Lin Hangjing. Upang hindi mag-alala ang kanyang ama, nanatili si Lin Hangjing sa bahay ng pamilya Xiao. Sa mga sumunod na araw, palihim na pinoprotektahan ni Xiao Bichen si Lin Hangjing araw-araw. Ngunit isang araw, hinabol sila ng mga kaaway. Sa kritikal na sandali, tinulungan siya ni Lin Hangjing na harangin ang isang nakamamatay na atake, upang maging isang taong may pangarap at responsibilidad sa mata ng dalaga. Namumukod tangi ang binatang Ginoo sa kanyang mga kababayan upang maging isang sundalo sa loob ng 5 taon. Nang bumalik siya, handa na siyang mag-propose sa babae, ngunit natuklasan niyang mayroon na itong iba. Nakalimutan mo na ba ang nangyari sa wedding links noon? Paano mo siya mayayakap gayong hindi mo naman siya gusto? Bakit hindi mo tanungin ang dalawa mong matalik na kaibigan tungkol sa nangyari noon? Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako magpapakita sa harapan mo. Noon pala, pagkatapos saluhin ni Lin Hangjing ang bala para kay Xiao Bichen, nahulog siya sa isang koma. Nasaktan si Xiao Bichen para kay Lin Hangjing, kaya nanatili siya sa tabi nito at inalagaan ito araw at gabi. Upang lubos na maprotektahan ang babaeng mahal niya, tinanggap ni Xiao Bichen ang plano ng kanyang ama at nagpunta sa akademya ng militar. Bago umalis si Xiao Bichen, umasa siyang magdiriwang ang Mid-Autumn Festival kasama si Lin Hangjing. Nang makita ang kanyang pag-aalangan, muling kumilos ang dalawa niyang matatalik na kaibigan. Palihim na ninakaw ng dalawang hangal ang liham na ipinadala ng ama ni Lin Hangjing na naging dahilan upang mapilitan si Lin Hangjing na pumunta sa tagpuan. Kaya't sa Flower Lantern Festival, nakita ni Xiao Bichen ang taong pinanabikan niya araw at gabi. Ito ang pangalawang beses na nagsama sila ng magkasundo, naghula ng mga palaisipan sa parol, at sabay na nangarap habang lumilipad ang mga parol ng Kongming ng mas mataas at mas mataas. Nawala ng balanse si Lin Hangjing na nagpamali kay Xiao Bichen na sa tingin niya ay may gusto rin sa kanya si Lin Hangjing. Sa pag-aakalang may nararamdaman din si Lin Hangjing para sa kanya, labis siyang natuwa ng gabing iyon at hindi makatulog. Ngayon lang niya naalala at naintindihan. Lahat ay sariling ilusyon lamang. Ang mga paputok noong gabing bago siya umalis ay patuloy na gumagala sa kanyang isipan. Ngunit hindi alam ni Lin Hangjing na si Xiao Bichen ay nagdusa ng husto upang makita siya ng mabilis. Ang binatang Ginoo na dating pinagsisilbihan ay kailangan ngayong gumapang sa putik araw-araw. Upang maipagmalaki siya ni Lin Hangjing, handa siyang gawin ang lahat. 3 taon sa paaralang militar at 2 taon pa ng pakikipaglaban sa frontline. Patuloy na ipinadala ang mga ulat ni Xiao Bichen sa Bixi City. Ngunit hindi niya alam na sa panahong ito, mayroon ng ibang lalaki sa puso ni Lin Hangjing. Ang lalaking ito ay si Mu Zizhe.
Magkatulad ang kanilang karanasan ni Lin Hangjing. Dati rin siyang mayamang binata, ngunit dahil sa trahedya sa kanilang pamilya, ngayon ay nagbebenta na lamang siya ng saranggola para mabuhay. Pareho sila ng hilig ni Lin Hangjing, kaya hindi sila naubusan ng pag-usapan. Si Mu Zizeng ay parang isang sinag ng liwanag na nagbigay liwanag sa mundo ni Lin Hangjing. Lumipas ang 5 taon, si Xiao Bichen ay na-promote bilang Major General at naging commander ng 1st Army Corps. Nagbalik siya na may walang hanggang kaluwalhasyan. Si Xiao Bichen, na dati ay isang basagulero, ay naging ipinagmamalaki ng buong pamilya. Nang magkita silang muli ni Lin Hangjing, hindi sila nagsalita, tinitigan lamang ang isa't isa. 5 taon ang lumipas. Para kay Xiao Bichen, tila isang siglo na ang lumipas. Nang gabing iyon, binigyan niya si Lin Hangjing ng isang set ng magandang manika. Tiningnan ito ni Lin Hangjing ng walang interes. Nagsinungaling siya na nabili lang niya iyon sa tabi ng daan. Ang pag-ibig na nasa dulo na ng kanyang dila ay kailangan niyang lunukin pabalik. Naiinis ang kanyang mga kapatid nang makita siyang ganoon, kaya pinayuhan nila siya na magtapat na kay Lin Hangjing habang hindi pa ito umaalis. Matapos mag-atubili ng ilang sandali, nagpunta siya sa harap ng silid ni Lin Hangjing at may pag-aatubili siyang inimbitahan na magkita sila sa tulay kinabukasan ng hapon. Hindi ako aalis hanggat hindi ka dumarating. Kinabukasan, pagkaumaga pa lang, punong-puno na siya ng pag-asa at naghanda para sa kanyang proposal. Lubos siyang kinakabahan at paulit-ulit na nagsasanay ng mga salitang gusto niyang sabihin kay Lin Hangjing. Ngunit matagal siyang naghintay at hindi niya pa rin nakita ang anino nito. Sa sandaling ito, umulan din ng malakas mula sa kalangitan. Sa sandaling ito, si Xiao Bichen ay nawasak ang puso at naging malamig ang damdamin. Hindi niya maintindihan kung bakit nagbago si Lin Hangjing. Naghinala pa nga siya na ang oras ang naglayo sa kanya mula rito. Hindi niya inaasahan na sa kanyang pagbabalik, naintindihan na niya ang lahat. Lumabas na hindi siya ang mahal niya. Lumabas na sa mga taong ito, may iba na siyang minahal. Ang lalaking ito ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya sumipot sa kanilang pagtatagpo. Ang matalik na pagkilos ng dalawa ay hindi niya kayang tiisin. Anong ginagawa ninyong dalawa? Alam ba ninyo na sa araw na ito ay binangga ninyo ang babae ng sino? Hindi naman sa kanya, ang mapangahas na salita ng binata. Kinagalit agad ito ni Xiao Bichen, ngunit mas lalong nagpadala sa kanya sa kawalan ng pag-asa ay ang babaeng mahal niya ay handang mamatay para sa ibang tao. Malungkot na bumalik si Xiao Bichen. Nalaman niya ang balita mula sa kanyang dalawang kaibigan, na lalong nagpalungkot sa kanya. Noong nakaraang taon, si Lin Hangjing ay hindi kusang loob na lumitaw sa Flower Lantern Festival. Sa halip, ginamit ng dalawang kaibigan ang sulat ng kanyang ama para pilitin siyang pumunta sa tagpuan. Para kay Xiao Bichen, ito ay tiyak ang pinakamalaking kahihiyan. Palagi niyang inakala na may pagtingin sa kanya si Hangjing. Matapos ang lahat ng kaguluhan, nalaman niyang sa loob ng 5 taon, siya lang ang nag-iisang nagmamahal. Ang ganitong matinding dagok ay hindi matanggap ni Xiao Bichen na palaging palaban. Mula noon, araw-araw siyang nalasing. Nag-aalala ang dalawa niyang kaibigan na baka may mangyari sa kanya kung patuloy siyang iinom, kaya't lumapit sila kay Lin Hangjing upang humingi ng paumanhin at sabihin sa kanya kung ano ang pinagdaanan ni Xiao Bichen sa loob ng 5 taon. Si Kuya, mula pagkabata, ay ayaw na ayaw ng gyera. Bakit siya nagpunta sa paaralang militar noon? Dahil sinabi mong wala siyang ginagawa, kaya umalis siya nang hindi nag-iisip. Gusto niyang patunayan sa iyo na siya ay isang tunay na lalaki, isang bayani sa iyong puso. Sa labanan sa Phoenix City, alam lang ng iba na nagtagumpay siya laban sa mas maraming kalaban, isang magiting na kabataan. Ngunit muntik na siyang mamatay dahil sa tama ng bala sa balikat. Noon, kinailangan niyang operahan ngunit walang anesthesia. Pinagdaanan niya ito ng may pagtitiis dahil naisip niyang hinihintay siya ni Lin Hangjing sa bahay. Hindi siya maaaring bumigay. Gusto niyang tapusin ang labanan ng maaga upang makabalik at makita siya. Nang marinig ni Lin Hangjing na labis ang isinakripisyo ni Xiao Bichen para sa kanya, labis siyang naantig sa sandaling iyon. Pagkatapos, hindi niya namalayan na napunta siya sa sinehan ni Xiao Bichen. Nang makita si Xiao Bichen na ganoon kanegatibo, nagalit siya, ngunit medyo nasaktan din nang marinig ang mga salita ni Xiao Bichen. Habang lasing, galit siyang binuhusan ng tubig upang magising ito. Kayon, nag-aalala ka na sa akin. Sa oras na ito, hindi ba dapat nasa tabi ka ng mahal mong nagbebenta ng saranggola? Bakit ka pa dumating? Nagpunta ka rito para pagtawanan ako, Lin Hangjing. Ipinaliwanag ni Lin Hangjing na hindi niya alam ang damdamin ni Kuya noon, paano siya makakatawa. Palagi niyang iniisip na ang pambubuli ni Kuya at panunukso sa kanya ay dahil sa pagkapuot at sa kanyang puso. Palagi niya itong itinuturing na isang malapit na kapatid. Hindi niya naisip na magkakaroon ng pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Ano ang gusto ni Xiao Bichen sa buong Bixin na hindi niya makukuha? Lasing na idiniin ni Xiao Bichen si Lin Hangjing sa mesa, ngunit nang makita niya ang luha sa mga mata nito, bumalik ang kanyang katinuan. At ang sampal ni Lin Hangjing ang tuluyang nagpagising kay Xiao Bichen. Kinaumagahan, nakasuot siya ng uniforme ng militar at bumalik matapos umuwi. Sa labas, tila wala lang sa kanya, ngunit pagbalik sa kanyang silid, matagal bago niya napakalma ang kanyang sarili. Binuksan niya ang drawer at nang makita ang kwadernong bigay ni Lin Hangjing, hindi na niya napigilan ang pagluha. Si Lin Hangjing ay nakabaon na sa kanyang puso. Paano niya basta nalang bibitawan? Ilang araw pagkaraan, kaarawan na ni Lady Qi. Ang pamilya Xiao ay nagtipon-tipon ng napakarami at napakasigla. Ngunit sa gitna ng karamihan, lumitaw ang figura ni Mu Zizeng. Nang makita ni Xiao Bichen na kanina ay nakangiti, si Lin Hangjing, nakaramdam pa rin siya ng sakit sa puso. Sa sandaling iyon, isang ginang ang lumapit at inanyayahan siyang sumayaw.
Orihinal na gusto niyang tanggihan ngunit sinadya niyang pumayag. Kahit na sinasabi ni Lin Hangjing na hindi niya ito gusto, nang makita niya ang eksenang ito ay nalungkot siya at umalis. Pagkaalis pa lang niya, tinanggihan na agad ni Xiao Bichen ang babae. Sa sandaling ito, napansin din ni Lin Hangjing si Mu Zizeng. Ang tunay na layunin ni Mu Zizeng ay patayin si Kang Jingxiong. Ngunit si Kang Jingxiong, ang matandang tusong lobo, ay maaga nang nakapaghanda. Ang tunog ng mga putok nang magpalitan sila ng galaw ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa kanyang pagtakas, tinamaan si Mu Zizeng sa balikat. Nang makatakas siya, nagkataon na nakita niya si Lin Hangjing na tumatakbo. Upang makaiwas sa paghabol, nagtago silang dalawa sa isang silid. Nang gustong buksan ng mga sundalo ng 6 Ki Regiment ang pinto, bigla silang tinawag pabalik ni Xiao Bichen. Lumabas na nakita niya ang anino ng dalawang tao kanina para lang protektahan ang babaeng mahal niya. Kahit gaano niya kasuklaman ang lalaking ito, hindi niya maiwasang tulungan siya. Bagamat labis siyang nabalisa, malumanay pa rin niyang isinara ang pinto. Dahil sa pagkatalo ni Mu Zizeng 7, ang loob at labas ng Xiao Mansion ay isinara. Sinabi ni Kang Jingxiong na dapat niyang mahuli ang taong nagtangka sa kanyang buhay ngayon. Sa ganitong sitwasyon sa kanyang sariling tahanan, si Padre Xiao ay maaari lamang subukang makipagtulungan. Inilabas niya ang listahan ng lahat ng kawani at natuklasan nilang nawawala ang dalawang tagapaglingkod, sina Mu Zizeng at Lin Hangjing, na nagtatago sa takot sa gitna ng karamihan. Alam na alam ni Xiao Bichen sa kanyang puso at sa isang tingin pa lang ay nakita na niya ang pagkabahala ni Lin Hangjing. Ang estrangherong si Mu Zizeng ay nagdulot ng pagdududa sa lahat. Agad na lumabas si Lin Hangjing at sinabing siya ang pintor na inanyayahan niya para kay Lady Qi. Agad namang naintindihan ni Lady Qi at tinulungan si Lin Hangjing na buuin ang kasinungalingan. Hindi inaasahan, si Kang Jingxiong na mapag-alinlangan ay humiling ng pagpipinta sa lugar. Sa kabutihang palad, hindi nagpakita ng anumang pagkakamali si Mu Zizeng. Ang mahusay na pagpipinta ay nagpatahimik sa mga nagduda sa kanya. Isang sunod-sunod na putok ng baril sa labas ang umakit ng pansin ng lahat. Mamaya, sundan mo ako palabas sa likod na pinto. Sinabi sa akin ng ikatlong kapatid mo na tumulong. Sa labas, walang imik si Xiao Bichen. Ngunit sa katotohanan ay tinulungan na niya itong ayusin ang lahat sa likod ng kanyang likod. Kaya, ginamit nila ang estratehiyang Ki Akit Tigre palayo sa bundok upang ilabas si Mu Zizeng. Akala nila ay perpektong maaayos ang bagay na ito, ngunit hindi inaasahan na nang paalis na si Kang Jingxiong. Nakita niya ang mansa ng sirop sa manggas ni Lin Hangjing. Nataranta siya at dali-daling tinakpan ang kanyang manggas at ang pintor na inimbitahan niya ay biglang nawala na nagpaptuon sa kanya bilang target. Lumabas si Padre Xiao at sinubukang magpaliwanag, ngunit si Kang Jingxiong, na may hawak na sikreto laban sa pamilya Xiao, ay determinado pa ring takpin siya para tanungin. Agad na ipinagtanggol siya ni Xiao Bichen, ngunit kinakatawan niya ang buong pamilya Xiao at alam niyang wala siyang magagawa. Makikita lamang niya na kinuha nila si Lin Hangjing. Sa sandaling ito, gusto niyang maging ginto si Mu Zizeng. Sa mga sumunod na araw, ayaw ibunyag ni Lin Hangjing ang anumang impormasyon tungkol kay Mu Zizeng. Ang pagkakita sa kanyang hindi pagpapahalaga sa lahat para kay Mu Zizeng ay nagpagalit kay Xiao Bichen. Ngunit ano ang magagawa niya? Sino ang nagsabi sa kanya na umibig sa matigas ang ulong babaeng ito? Ilang araw pagkatapos, dinala si Lin Hangjing sa korte ni Kang Jingxiong. Nang magpa siya ang hurado na siya ay nagkasala, napapanahon na dumating si Xiao Bichen upang ibail siya. Tinanong ng kalaban kung ano ang mayroon siya para ibail siya. Tumayo siya sa harap ng karamihan at ipinahayag na si Lin Hangjing ang kasintahan ni Xiao Bichen. Kasabay nito ay sinabi niya na sila ay ikakasal sa loob ng isang buwan. Ang mga salitang iyon ay nagpabigla sa buong bulwagan. Maging ang kanyang sariling ama at pitogig tita ay natulala. Sa ilalim ng kanyang paggabay na tingin, umamin din si Lin Hangjing. Nang makita ito, hindi na nagpatuloy si Kang Jingxiong. Matagumpay na nailigtas si Lin Hangjing. Ang lahat ng ito ay dahil nakipagkasundo na siya kay Kang Jingxiong. Ang kapalit ay pumayag si Xiao Bichen na tulungan siyang magdala ng ilang partikular na bagay sa hangganan. At kasabay nito ay kailangan niyang ipahayag ang kanyang relasyon kay Lin Hangjing sa harap ng lahat dahil alam ni Kang Jingxiong na ang pamilya Xiao at ang pamilya Zeng ay may relasyon bilang magkamag-anak mula pagkabata. Ang layunin niya ay pukawin ang pagtitiis. Ang general ay matagal nang gustong ipakasal ang kanyang anak kay Xiao Bichen. Gusto ni Kang Jingxiong na maging magkaaway sila. At ang mga bagay na ito ay eksaktong pinagbabawal ni Padre Xiao. Si Xiao Bichen naman ay pinarusahan sa paglabag sa utos militar sa punong himpilan. Ngunit hindi alam ng lahat na mayroon pa siyang daanan palabas. Ang mga bagay ay talagang naipadala sa hangganan ng pamilya Xiao. Ngunit pagkalabas lang ng hangganan, bigla itong pinasabog ng mga magnanakaw sa daan. Nang malaman ito ni Kang Jingxiong, agad siyang nakadama na naloko siya ng isang bata. Matapos malaman ang katotohanan, dinalhan ni Padre Xiao ng payong si Xiao Bichen. Matapos ang pangyayaring ito, naramdaman niyang mas naging mature ang kanyang anak. Hindi ito tanggap ni Kang Jingxiong. Pasensya na, nakagawa na naman ako ng gulo para kay tatay. Mula nang ipanganak ang bata, kailangan kong tiisin ang hirap dahil sa iyo. Kailangan kong mag-alala sa iyo buong buhay ko. Nang gabing iyon, sumunod si Lin Hangjing upang magpasalamat, ngunit si Xiao Bichen ay kakaibang malamig sa pagkakataong ito. Paumanhin, bago lumabas ang aking ama, nagdulot na naman ako ng ganitong kaguluhan. Tama, lalabas na ang iyong ama. Dumating ka para sabihin sa akin na aalis ka na, tama? Third brother, wala akong ganoong intensyon. Anong intensyon ang gusto mo? Nasa iyo ang iyong mga paa. Gawin mo ang gusto mo. Pagkatapos niyang bumalik, iniangat niya ang kanyang pantalon upang ipakita ang kanyang namamagang tuhod. Ngunit nang isipin niyang aalis na ito, nalungkot pa rin siya at
na paiyak. Ngunit hindi inaasahan ni Lin Hangjing na dahil sa pagliligtas niya kay Mu Zizeng, napahamak ang kanyang ama. Ang ama ni Lin na malapit nang umalis ay siniraan ni Kang Jingxiong at dinagdagan pa ng bagong kaso. Nang malaman ito ni Lin Hangjing, lumuhod siya at nagmakaawa kay Padre Xiao na iligtas ang kanyang ama. Hindi nag-atubili si Padre Xiao na ibenta ang kanyang mga ari-arian para tumulong. Ngunit masyadong malakas ang kalaban at sadyang pinahihirapan lang sila. Nang malaman ito ni Xiao Bichen, siya mismo ang pumunta sa kampo militar ni Gobernador Cheng. Dahil dito, nagbago ang takbo ng mga pangyayari. Pagkatapos niyang bumalik, naparusahan din siya dahil sa kanyang pagpunta sa timog. Lumuhod siya sa lupa at tumanggap ng 30 hampas. Pagkatapos, siya ay ikinulong ng ilang araw. Nag-alala si Lin Hangjing para sa kanyang ama, kaya nakipagkita siya kay Mu Zizeng at nagkasundo silang umuwi kinabukasan. Nang makalabas si Xiao Bichen, masaya siyang sasabihin sa kanya na maayos na si Padre Lin, ngunit pagpasok pa lang niya sa gate, narinig na niya na gusto niyang umalis kasama si Mu Zizeng. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Xiao Bichen. Sa puso mo, si Mu Zizeng lang ang nandyan. Siya lang ang taong pinakapinagkakatiwalaan at pinagkakatiwalaan mo, tama? Ngunit si Mu Zizeng, dahil sa isang mahalagang misyon, ay hindi nakarating sa pulong. Si Lin Hangjing ay labis na nabigo habang naghihintay sa istasyon ng tren. Sa sandaling ito, dinala siya pa uwi ng matalik na kaibigan na ipinadala ni Xiao Bichen. Sinabi ni Xiao Bichen na kaya niyang iligtas ang kanyang ama. Ngunit kailangan niyang pakasalan ako. Sa sandaling ito, nagpadala si Zaibe ng mga regalo mula sa gobernador. Ang kasal na ito ay hindi maiiwasan. Kung hindi siya magpakasal, magpapatunay lamang ito na ang mga sinabi niya sa korte noon ay kasinungalingan. Nang malaman ni Lin Hangjing na muli siyang naging pabigat sa pamilya Xiao, galit na tumakbo si Miss Xiao Shui upang pagalitan siya. Hindi nakatulog si Lin Hangjing nang malaman ang lahat. Nakita niya ang liham ng kanyang ama at tahimik na sinabi sa kanyang sarili na hindi dapat siya magdulot ng gulo sa pamilya Xiao. Sa sandali ng paghihirap, malungkot siyang lumuha. Napakahirap bang pakasalan mo ako, Lin Hangjing? Upang hindi na siya malungkot, nagsinungaling si Xiao Bichen na ang sinabi niya kahapon ay biro lamang. Ngunit hindi niya inaasahan na agad na pumayag si Lin Hangjing. Talaga bang papayag kang pakasalan ako? Umaasa akong makagawa ng kontrata sa kasal sa iyo. Kontrata sa kasal, ibig mong sabihin ay maging mag-asawa sa pangalan lamang at mayroon pang limitasyon na 2 taon. Pagkatapos ng 2 taon ay magdidiborsyo. Hindi nito sisirain ang reputasyon ng pamilya Xiao. Nang marinig niya na naisip na ni Lin Hangjing ang dahilan ng diborsyo, pumayag din si Xiao Bichen sa galit. Kung magpapanggap tayo, dapat ay seryosohin natin ito. Lalo na, hindi tayo dapat mahuli ni Kang Jingxiu. Kaya magkasundo tayo. Sa araw, tayo ay maging malapit at hindi maghihiwalay. Sa gabi, ilagay natin ang ating mga hangganan. Paano naman ang ipinangako sa akin ng third brother? Papanatilihin ko ang pangako ko sa iyo. Salamat, third brother. Nang araw na iyon, ipinaalam nila ang balitang ito sa kanilang ama at kay 7th Aunt. Mahal na mahal ni 7th Aunt si Lin Hangjing at nag-aalala siya na baka magkamali ito. Hindi, Padre Xiao, hindi kita gagawing malungkot. Buong puso kong pinili na pakasalan si third brother. Naaalala ko ang mga taon na nakilala ko si third brother. Marami akong hindi pagkakaintindihan sa kanya. Matapos ang napakaraming nangyari, nalaman ko na ang pagmamahal ni third brother para sa akin ay talagang pambihira at hindi ito nagbago sa loob ng maraming taon. Naniniwala akong siya ang karapat-dapat pagkakatiwalaan ko habang buhay. Mabilis na dumating ang araw ng kanilang kasal. Naikasal din sa wakas si Xiao Bichen sa babaeng mahal niya. Ako, si Xiao Bichen, ay pinipili si Lin Hangjing na maging aking asawa. Tinatanggap ko si Xiao Bichen na maging aking asawa. Darating ang araw na papaniwalain kitang mahal mo talaga ako. Ang sandaling ito ang pinakamasayang sandali sa buhay ni Xiao Bichen. Third brother, hindi mo naman kailangang magpanggap na totoo. Nakalimutan mo na ba? Isa akong direktor ng teatro na mahusay umarte. Si Xiao Bichen na ito ay lumaki na ng ganoon. Ang tanging taong naglakas loob na tratuhin ako ng ganyan ay ikaw lang. Ito ang silid para sa mga Ginoo, hindi para sa mga kontrabida. Sa wakas ay napakasalan din ng mayamang binata ang kanyang pinapangarap na babae. Ngunit, ng gabing iyon, nakipagkasundo siya sa kanya. Ang pinaka hindi niya matanggap ay ang hindi sila maaaring matulog sa iisang kama. Nakita lang si Lin Hangjing na dahan-dahang kumuha ng unan, gustong matulog sa sahig. Ang ginawa niyang ito ay nagpatawa ng malamig kay Xiao Bichen. Akala niya ay gagawa siya ng kung ano upang mabawi ang kanyang dangal. Ngunit hindi inaasahan na nagpakita siya ng pagiging agresibo, ngunit sinabi ang pinakamahinang salita, nangarap kang magtakda ng mga patakaran sa akin. Hindi mo ako pinapatulog sa sahig. Kaya, wala siyang magawa kundi matulog sa sahig ng labag sa kanyang kalooban. Alam ni Xiao Bichen na hindi siya ang mahal ni Lin Hangjing, ngunit naniniwala siya na balang araw ay mapapaibig niya ito. Sa umaga, sila ay magkasintahang puno ng pagmamahal. Sa gabi, sila ay magkasama sa isang silid. Hindi mapakali si Xiao Bichen at sa umaga lang siya nakakakontento ng kaunti. Nang may humawak sa kamay ng kanyang asawa at ayaw bitawan, ang posisyon ng ikatlong ginang ng pamilya Xiao ay labis na nagpasama ng loob kay Lin Hangjing. Kaya, nais niyang magtatag ng isang ordinaryong paaralan para sa mga babae kasama ang kanyang mga kaibigan. Ngunit, buong pusong gustong magkaapo ni Padre Xiao, kaya hindi niya sinang-ayunan ang paglabas niya. Sino ang lumabas kaagad pagkatapos ikasal? Nang gabing iyon, malungkot at tahimik si Lin Hangjing. Sa isang tingin pa lang ay alam na ni Xiao Bichen ang nasa isip niya, kaya kinabukasan ay lihim niyang kinausap ang ama at ipinaliwanag ang sitwasyon, at kasabay nito
ay sinabi niya ang dahilan kung bakit ginawa iyon ni Lin Hangjing. Gusto lang niya na ang mga anak na babae ng mahihirap na pamilya ay magkaroon din ng pagkakataong makapag-aral. Nang makita ni Padre Xiao na labis na pinahahalagahan ng kanyang anak ang kanyang asawa, ngumiti na lang siya at pumayat. Nalaman ni Lin Hangjing ang lahat mula sa kapatid ng kanyang asawa. Nang marinig niya na si third brother ang nagkumbinsi, medyo nagulat siya. Hindi niya alam kung paano magpasalamat, kaya't nagpasya siyang pagbigyan ang isang hiling ni Xiao Bichen. Gusto kong matulog sa kama. Sa pag-aakalang magagalit siya, labis na nataranta si third brother. Hindi niya inaasahan na pumayag talaga si Lin Hangjing. Ngunit, mayroon na ngayong pulang tali sa pagitan nila. Bagamat may pulang tali sa pagitan, labis na natuwa si Xiao Bichen. Ilang araw pagkatapos, matagumpay na naitatag ang ordinaryong paaralan para sa mga babae. Ngunit kailangan harapin ni Lin Hangjing ang isang bagong problema. Sa paglipas ng panahon, walang nagpatala. Anak, gusto mong mag-aral? Wala nga tayong makain sa bahay. Paano pa kita papag-aralin? Ang mga babae mula sa mahihirap na pamilya tulad natin ay maswerte na kung makakapag-asawa ng maayos. Naisip ng lahat na masyadong mahal ang $5 na matrikula. Ito rin ang pagkakataon para magpakitang gilas ang ating third brother. Kinabukasan, punong-puno ang paaralan ni Lin Hangjing. Akala niya ay nagkakaepekto ang kanyang mga flyers. Ngunit aksidente niyang nakita si Xiao Bichen na nagbibigay ng subsidy sa ibang kalye. Sinabi niya na basta magpatala sa Hangjing Girls School, libre ang matrikula at maaari itong magpatuloy. $1 ang premyo para sa isang buwang hindi pagliban. Kapag nagtapos ang isang estudyante mula sa paaralang ito, bibigyan sila ng trabaho. Hanggat narito ako, si Xiao Bichen, sa Bixin sa isang araw, hindi magbabago ang patakarang ito. Sa hinaharap, magtatayo pa tayo ng mas maraming paaralan para sa mga babae upang ang mga estudyante, babae man o lalaki, ay magkaroon ng sarili nilang karera. Sa sandaling ito, labis na hinangaan ni Xiao Bichen si Lin Hangjing. Mula sa sandaling ito, unti-unti na rin siyang nagkakaroon ng damdamin para kay Xiao Bichen. Ngunit, sa labis na pagtatrabaho ni Lin Hangjing sa pagtatatag ng paaralan araw-araw, bigla siyang nagkasakit. Ibinaba ni Xiao Bichen ang lahat ng kanyang trabaho at inalagaan siya ng napakamaingat. Sa hindi sinasadyang paraan, lumalim ang kanilang damdamin. Sayang nga lang at maikli ang masayang panahon. Bumalik ang kababata ni Xiao Bichen. At dahil sa pagdating ng babaeng ito, labis na nagdusa ang sawimpalad na magkasintahan. Ang pagkakita sa kanilang masayang nag-uusap at nagkukwentuhan tungkol sa kanilang kabataan ay nagpadama kay Lin Hangjing na labis siyang naiwan. Matapos bumalik si Zheng Fengqi, inayos niya ang kanyang gamit at naghandang lumipat sa Xiao Mansion. Nag-aalala si Padre Zheng na lalo lang siyang malulungkot kung aalis siya. Sinabi naman niya na ang kanyang pagbabalik sa pagkakataong ito ay para lamang sa kanyang karera at sinabi rin niya na kahit hindi siya makakasama ng kanyang mahal, buong puso niya pa rin silang babatiin. Samantala, sa panig ni Lin Hangjing, nagwawala siya dahil sa takot sa kulog. Iniabot ni Xiao Bichen ang kanyang kamay upang aliwin siya, ngunit matigas na tumanggi si Lin Hangjing. Nang makita ang kanyang pagkatakot, tahimik na isinabit ni Xiao Bichen ang kanyang hinliliit sa hinliliit ni Lin Hangjing upang bigyan siya ng pakiramdam ng seguridad. Ito ang nagpakalma kay Lin Hangjing upang makatulog. Kinabukasan, nalaman ni Zheng Fengqi ang tungkol kay Lin Hangjing mula kay Xiao Shui. Nang marinig niya na hindi si third brother ang gusto ni Lin Hangjing, nag-isip siya. Ang kanyang dating tahimik na puso ay muling naging magulo. Third brother, pakinggan mo akong magpaliwanag. Isa itong bitag. Tinuring mo si Qiao Jiang na si Mu Zezhen. Ang nagbebenta ng saranggola ay lumapit sa isang mamimili ng saranggola, tama ba? Talagang may ugnayan ka sa mga saranggola. Ang dalawang pusong nagsisimulang magkalapit ay lubusang nawasak dahil sa pagdating ng babaeng ito. Si Zheng Fengqi, na kunwari iwalang pakialam sa mundo, ay gustong makipagkaibigan kay Lin Hangjing, ngunit patuloy siyang gumagawa ng mga panloloko sa likod nito. Alam niyang may Mu Zezhen na nagbebenta ng saranggola sa puso ni Lin Hangjing. Sadyang inayos niya na lumapit si Qiao Jiang, na maihilig sa pagkolekta ng saranggola, kay Lin Hangjing. Pagkatapos, gamit ang pagiging taga-suporta, pinanatili niya ang lalaking ito sa paaralan. Muling kumilos ang babaeng may masamang hangarin. Nagkunwari siyang may mabuting intensyon. Huwag mong isipin na nag-host sila ng isang dula. Ang pagkukunwari ay para sa kapakanan ng pinansyal na mapagkukunan ng paaralan ng mga babae. Sadyang nilikha niya ang mga pagkakataong magkasama sina Lin Hangjing at Qiao Jiang. Ginawa ni Qiao Jiang na dahilan ang pagtalakay sa script upang imbitahan sila sa kanyang bahay para kumain. Sinadya rin niyang ipaalam kay Lin Hangjing ang kanyang silid na puno ng nakolektang saranggola. Walang kaalam-alam si Xiao Bichen sa nangyayari. Nakita niyang gustong magtanghal ng dula ng kanyang asawa. Kaya nang hapong iyon ay bumili siya ng mga regalo at sariwang bulaklak. Ngunit pagpasok pa lang niya sa silid, agad siyang natulala sa kanyang nakita. Ang matalik na pagkilos ng dalawa ay nagpakulo ng kanyang dugo. Alam ni Qiao Jiang na dumating siya, kaya sinadya niyang magkunwaring mas totoo pa, at ang mas malala pa ay gusto niyang halikan si Lin Hangjing. Ang ginawang iyon ay nagpagalit kay Xiao Bichen sa likuran. Nakita lang siyang itinago ang regalong maingat niyang inihanda, at pagkatapos ay lumapit at malakas na sinuntok ang lalaking may masamang hangarin. Ang isang investor ay maaaring gumawa ng anumang gusto niya. Xiao Bichen
Bichen, wala ka bang anumang paggalang sa akin? Ang paggalang na gusto mo, ang kalayaan na gusto mo, ay para maging malapit sa lalaking ito. Ano ang ibig mong sabihin, hindi mo ba malaman? Sige, ako ang hindi nakaintindi. Ako ang hindi nakatandaan ng maayos. Ang pagtatalo na ito ay nagpalamig din sa kaunting damdamin na nabuo sa pagitan nilang dalawa. Ang saya ng pagdating ay napalitan ngayon ng galit ni Xiao Bichen. Ang isang alon ay lumipas at ang isa pa ay dumating. Kinabukasan, pinalabas ni Xiao Jiang ang paghingi ng paumanhin upang makipagkita kay Lin Hangjing. Habang panandali ang umalis si Lin Hangjing, idinagdag ng hunghang na ito ang isang bagay sa baso ni Lin Hangjing. Pagkatapos, dinala niya si Lin Hangjing na nawala ng malay sa Huaxing Hotel at nagpadala pa ng mensahe kay Xiao Bichen. Nang siya ay maghahanda na, bahagyang iminulat ni Lin Hangjing ang kanyang mga mata. Habang siya ay desperadong nakikipaglaban, palihim niyang kinuha ang ashtray at ipinatumba sa lupa ang lalaking aso. Nag-alala si Xiao Jiang para sa kanyang buhay, kaya't nagpaikot-ikot siya at umalis. Pagkaalis niya, galit na tumakbo si Xiao Bichen at pumasok sa silid. Ang pagkakita sa kanyang asawa na naggangalit ay nagpasabog sa kanya. Hindi na niya hinintay na magpaliwanag si Lin Hangjing at agad siyang naglabas ng galit dahil sa kanyang maling pagkakaintindi. Nakita mo si Xiao Jiang bilang iyong unang pag-ibig, si Mu Zizeng. Mula simula hanggang dulo, hindi mo ako pinaniwalaan. Napakasama ko ba sa iyong paningin? Mula simula hanggang dulo, pinansin mo ba ang aking damdamin? Kahit kaunti lang, pinansin mo ba ako? Wala siyang mapaglabasan ng galit kaya't nagpaputok siya ng ilang beses sa sahig. Sa kanyang pusong wasak at kaluluwang patay, maaari lamang niyang sisihin ang kanyang sarili at nakita rin niya ang babaeng may masamang hangarin bilang si Lin Hangjing. Sinabi rin niya ang tungkol sa kontrata ng kasal sa pagitan nilang dalawa. Nang marinig ito, muling nagkaroon ng masamang balak si Zheng Fengqi. Kinabukasan, nakatanggap si Xiao Shui ng isang anonymous na liham at sa sandaling ito, ang mga larawan ni Lin Hangjing at ng ibang lalaki ay naipaskil na sa pahayagan. Ang sunod-sunod na masasamang balita ay labis na nagpagalit kay Padre Xiao. Dahil sa masamang balita tungkol kay Lin Hangjing, nahiya ang buong kampo. Labis na nabigo si Padre Xiao at iniwan silang dalawa roon na galit na galit. Kinabukasan, pagdating ni Lin Hangjing sa paaralan, pinag-usapan na siya ng lahat. Sa isang iglap, nawala ang kanyang reputasyon sa Bixin City. Samantala, ang may gawa ng lahat ng ito ay masayang nagtatamasa ng kanyang obra maestra. Upang hindi mapahiya ang pamilya Xiao, nagkusa si Lin Hangjing na makipaghiwalay. Hanggat hindi ako pumayag, huwag kang mangarap na umalis sa pamilya Xiao kahit isang hakbang. Nang gabing iyon, muling nilapitan ng babaeng may masamang hangarin si Xiao Bichen na lasing. Ang bawat salita niya ay nagpupukaw ng paghihiwalay. Marahil ay tinitingnan lang ni Hangjing ang lalaking iyon bilang anino ni Mu Zizeng. Pamilyar ka sa prinsipyo na hindi siya magkakaroon ng tunay na damdamin para kay Xiao Jiang. Matapos galitin ang lalaking ito, walang kahihiyang umamin pa siya ng pag-ibig. Hindi siya interesado, kusa siyang yumakap at ang eksenang ito ay nasaksihan mismo ni Lin Hangjing. Hangjing, third brother. Nang makita ni Lin Hangjing si Zheng Fengqi na nakayakap kay third brother, saka lang niya napagtanto na may damdamin na pala siya para sa lalaking ito. At hindi rin sumuko si Xiao Bichen. Sinundan niya ito palabas. Nang makita niya ang panyo na nahulog sa lupa, lalo siyang nataranta. Ang lugar ng aksidente ay puno ng tao, lalo siyang natakot. Nang makita niyang hindi ang babaeng mahal niya, bumuntong hininga siya ng maluwag. Pagtalikod niya mula sa pulutong, si Lin Hangjing, na tulala, ay lumapit sa kabilang panig. Third brother. Ang dalawa ay nagkatinginan sa kabila ng riles at isinantabi ang lahat ng kalungkutan at hindi makatuwirang bagay. Matapos dumaan ang tren, mahigpit na nagyakapan ang dalawa ng may malalim na pagmamahal. Ang sandaling ito ay hindi mabilang na beses nang lumitaw sa panaginip ni third brother. Ayaw niyang magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at pagdududa na magpapalayo pa sa kanila. Mahal kita, mahal mo rin ako. Sa sandaling ito, mahal na nila ang isa't isa, at maging si Lin Hangjing mismo ay hindi alam kung kailan siya pumasok sa kanyang puso. Hindi mabilang na mga paru-paro ang lumilipad sa kalangitan. Sa pinakaromantikong sandali, inialay ng dalawa ang kanilang mga halik sa isa't isa. Kung mayroong masaya, mayroon ding malungkot. Lubhang nasaktan si Zheng Fengqi na nagdulot ng paghihiwalay, labis siyang nasaktan kaya't kailangan niyang saktan ang kanyang sarili upang mabawasan ang sakit sa kanyang puso. Kung wala si Xiao Bichen, maglalaho ako. Sa sandaling ito, dinadala ni third brother si Lin Hangjing sa silangang kampo. Tumayo siya sa harap ng lahat ng mga kapatid sa kampo at nilinaw ang pangalan ng kanyang asawa. Ang mga paninirang puri sa kalinisan ng aking asawa, si Xiao Bichen, ay imbestigahan ko hanggang sa huli at mahigpit na parurusahan. Ginamit ni third brother ang kanyang sariling paraan upang ibalik ang kalinisan ni Lin Hangjing. Ginawa nitong manahimik ang mga masasamang tao. Unang beses pa lang ni Lin Hangjing sa kanyang opisina at nang makita niya ang larawan ng kasal nilang dalawa sa mesa, hindi siya makapaniwala sa tuwa. Bawat bagay sa silid ay nagpagulat sa kanya. Hindi ba boring na mag-isa ka sa opisina? Wala akong pagkakataong makita ka sa kampo. Bakit napakatingkad mo ngayon? Sapat na ang nagawa ng iyong asawa ngayong araw para sa iyong karangalan. Hayaan mong bigyan kita ng maliit na gantimpala. Palagi siyang may nakahandang candy na osmanthus, ang paborito niyang kainin. Ito rin ang panahong pinakamasaya si Lin Hangjing mula nang dumating siya sa Bixin City. Ang pagkain ng candy na siya mismo ang nagbalot ay nagdulot ng labis na tamis sa kanyang puso. Ang dalawa ay tila isang naglalagablab na magkasintahan, palaging gustong magyakapan. Samantala, si Xiao Jiang, na ipinag-utos ni Xiao Bichen na dakpin, ay nagpunta upang hanapin si Zheng Fengqi. Lumabas na magkasama pala silang umuwi sa kanilang
bansa, at si Qiao Jiang, dahil sa pagmamahal niya kay Zheng Fengqi, ay tinulungan siyang gawin ang mga bagay-bagay. Akala ng inosenteng lalaki na pagkatapos nito ay sasama sa kanya ang babae, ngunit hindi niya inaasahan na mapipigilan siya ng isang baso ng alak mula sa kanya. Sa sandaling ito, tinawag si Padre Xiao ni Jin Cheng at inutusan siyang lumaban. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang paalalahanan ang kanyang anak na maging mabuti kay Lin Hangjing. Bagamat labis na nag-aalala si Xiao Bichen para sa kaligtasan ng kanyang ama, kailangan lang niyang sundin ang utos militar. Nag-alala si Lady Qi na hindi makakain at makatulog ng maayos ang matanda. Buong magdamag na naghanda ng maraming gamit. Ang babae, mula nang siya ay 57 anyos, ay naging may bahay na kasama ng kanyang asawa. Sa mata ng iba, hindi siya natatakot sa langit o sa lupa, ngunit siya lang ang nakakaalam kung gaano karaming pasanin ang kanyang dala. Basta't naghihintay siya sa bahay, babalik ako. Pagkaraan ng ilang araw, napalibutan si Xiao Haishan sa tuwiling. Ngunit si Moxie Bai at Zheng Shichang, na dapat ay nagpadala ng suporta, ay tahimik na nagmamasid. Matagal nang nagkanulo si Moxie Bai kaya gusto niyang hilahin si Zheng Shichang upang tiyaking hindi makakabalik si Xiao Haishan. Ngunit si Zheng Shichang ay madaling lambutin ang puso kaya siya ay nag-aalangan pa rin. Sa oras na ito, dumating si Xiao Bichen kasama si Natsu Zijun at Mu Wei. Sinabi ng dalawa na imposibleng malusutan ang pagkubkob. Alam ni Xiao Bichen sa kanyang puso, ngunit matigas pa rin ang ulo niyang pinangunahan ang kanyang hukbo. Nang naubusan na ng bala at pagkain si Xiao Haishan at handa nang makipaglaban hanggang kamatayan sa kaaway, dumating ang kanyang anak na may hukbo sa tamang panahon, sa gayoy nakaligtas sila sa bingit ng kamatayan. Nang makita ang kanyang amang sugatan, dali-dali niyang ipinadala ito pabalik sa punong himpilan, at siya naman ay nagpatuloy sa pangunguna sa kanyang mga tauhan sa kaunterata. Ang kanyang sasakyang nasa unahan ay naambush. Kuya, delikado, may nangyari kay Ginang Lin Hangjing. Buksan ang pinto. May nangyari, naambush ang sasakyan ng binata at sumabog. Ano? Nang malaman na ang sasakyang sinasakyan ng kuya ay naambush at hindi pa malinaw ang sitwasyon, hindi agad matanggap ni Lin Hangjing. Bumagsak siya sa lupa. Ang biglaang masamang balita ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit at pagtangis ng walang tingin. Ang buong pamilya Xiao ay nalulunod sa kalungkutan. Totoo bang nawala na si kuya? Huwag kang magsabi ng masama, hindi pa kumpirmado, sigurado akong ayos lang si kuya. Ihintayin ko siyang bumalik upang hindi maging dagdag na pasanin sa kanyang pamilya. Nagpunta siya sa hardin upang mag-isa na magdalamhati. Naalala niya ang bawat sandali na kasama niya si kuya hanggang ngayon. Matapos magpakasal, mas lalo pa siyang naging spoiled tulad ng isang prinsesa. Lahat ng pagmamahal niya ay ibinigay sa kanya. Sa anumang problemang kakaharapin, lagi siyang naunang sumugod upang protektahan siya. Kakakumpisal lang nila sa kanilang nararamdaman at niyakap ang kaligayahan na dala niya. Paano ito nangyari? Si Lin Hangjing ay lumuhod sa bakuran na umiiyak ng masakit. Si Xiao Haishan, na malubhang nasugatan, ay nagising at nalaman ang balita na wala na ang kanyang anak. Labis siyang nalungkot. Sa sandaling ito, biglang may isang grupo ng mga sundalo ang sumugod papasok. Sinundan ito ni Moxie Bai at Zheng Shichang. Nang makita niya ang kanyang ama na dumating, naguguluhang lumapit si Mu Wei at nagtanong. Malinaw na naintindihan ni Xiao Haishan ang lahat ng nangyari. Sa oras na ito, kalahati ng kanyang puso ay nanlamig. Hindi niya akalain na ang kapatid na kasama niya sa hirap at ginhawa sa loob ng mahigit 35 taon ay magtataksil sa kanya. Si Mu Wei sa kanyang tabi ay hindi rin matanggap ang pagtataksil ng kanyang ama. Ngunit hindi siya pinansin ni Moxie Bai at sinimulan niyang ilabas ang kanyang mga hinanakit. Hindi lumaban si Xiao Haishan. Tanging nais lang protektahan ang kapayapaan sa isang lugar. Sa kanilang mata, iyon ay katumbas ng pagiging duwag. Baliwala sa kanya ang kinabukasan ng kanyang kapatid. Hindi siya makontento na manatili lang bilang isang maliit na commander at lalong hindi niya gustong maging alipin ang kanyang anak sa pamilya Xiao. Ngunit tinanong mo ba talaga ang gusto ko, ama? Huwag kang magpabiktima sa huwad na kapatiran ni Xiao Bichen. Gusto mo bang habang buhay na sumunod sa kanya? Pero handa akong maging miserable, ama. Hindi mo ito magagawa, ama. Nang gamitin niya ang kanyang buong pamilya upang pilitin si Xiao Haishan na pumirma sa dokumento. Sino ang nagsabing patay na si Xiao Bichen? Lumalabas na ang lahat ay bahagi ng plano ni Xiao Bichen. Nang makita niyang buhay pa ang kanyang anak, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Xiao Haishan. Ngunit matagal nang nakita ni Zheng Shichang ang sitwasyon at piniling makipagtulungan kay Xiao Bichen. Sinabi niya, ang balak mong ipadala ang aming mag-ama sa aming huling hantungan ay labis na minamaliit ang aming pamilya Xiao. Para sa aking anak na babae, para sa buhay ng mahigit 1,000 sundalo sa ilalim ng aking utos, para sa aming mahigit 35 taon ng kapatiran, humihingi lang ako ng paumanhin sa iyo. Nahuli ang espiya, ang mag-ama ay bumalik na matagumpay mula sa labanan. Nang malaman ni Lin Hangjing na ligtas na nakabalik si kuya, dali-dali siyang tumakbo palabas. Nagtagpo silang dalawa pagkatapos ng mahabang paghihiwalay at emosyonal na nagyakapan. Matapos maranasan ang paghihiwalay ng buhay at kamatayan, naging mas maalalahanin at maingat si Lin Hangjing. Hindi tulad ng dati, umamin siya ng pagmamahal kay kuya. Sa mga araw na wala ka sa bahay, araw-araw kitang namimiss. Mahirap kumain at matulog ng maayos. Nang araw na iyon, ang balita na nawala ka ay nagparamdam sa akin kung gaano kita pinapahalagahan. Alam mo ba kung gaano katagal ko hinintay ang mga salitang iyon? Handa akong manatili sa tabi mo magpakailanman, hindi ka iiwan, kuya. Sa wakas, nakuha rin ni Xiao Bichen ang tugon mula kay Lin Hangjing. Sa sandaling iyon ng kaligayahan, inilabas niya ang hikaw na matagal na niyang gustong ibigay sa kanya. Siya mismo ang nagsuot sa kanya ng simbolo ng kanilang pagmamahalan. Ang punit-punit na pulang sinulid sa kama ay sa wakas ay wala na. Nang gabing iyon, naging tunay silang mag-asawa.
asawa. Inakala nila na ang kanilang pagdurusa ay matatapos na at maaari na silang mamuhay ng maligaya, ngunit hindi nila inaasahan na babalik ang kinamumuhian nilang si Mu Zizeng. At naging ampon pa siya ng gobernador. Nang matuklasan niyang mahal na ng kanyang minamahal ang iba, ang isang taong makasarili na tulad niya ay lalong hindi nag-atubiling gumamit ng anumang paraan. Ngayon ang unang anibersaryo ng kasal namin. Hindi nakapagtataka na ilang araw na ang nakalipas ay nagbuburda ka ng guwantes para kay Ginang Jin Roque. Ngayon, maaaring maglagay ng kaunting pula sa mukha. Maingat na inayos ni Lin Hangjing ang kanyang sarili para sa date, habang si Xiao Beichen naman ay maingat na nagplano ng sorpresa. Ngunit nang masayang pumunta si Lin Hangjing sa gate, nakatanggap siya ng isang sulat. Nang malaman niyang nasa panganib ang buhay ni Mu Zizeng, dali-dali siyang nagpunta doon. Nang kubkubin si Mu Zizeng, sumugod si Lin Hangjing gamit ang kanyang sasakyan. Nang aalis na siya kasama si Mu Zizeng, hinarang sila ni Xiao Beichen. Dahil sa takot sa impluensya ni Xiao Beichen, itinigil ng kalaban ang paghabol. Ang pagtakbo ni Lin Hangjing upang iligtas si Mu Zizeng sa kabila ng panganib sa sarili ay nagpagalit kay Xiao Beichen. Ang babaeng nasa harapan niya ay nagpalamig sa kanyang puso. Alam mo ba, ngayon ang unang anibersaryo ng kasal natin. Magdamag akong naghanda pero handa kang ibigay ang buhay mo para sa kanya. Minahal kita at pinasaya, hindi para isakripisyo mo ang buhay mo para ipagtanggol ang iba. Kaya ikinulong ni Xiao Beichen si Lin Hangjing sa villa. Nakakulong siya, ngunit ayaw pa ring manatili ng tahimik. Sa bawat pagkakataon, sinamantala niya ito upang tumakas. Walang magawa si Xiao Beichen kay Lin Hangjing kaya binuhat niya ito pauwi. Para manatili siyang tahimik, ginawa niya itong ilumpia. Umiyak ka lang hanggang sa maubusan ka ng tinig at matuyo ang lalamunan mo. Nakikita mo ba ang baso ng tubig sa gilid ng kama? Inihanda ko iyan para sa iyo upang makabawi ng tubig. Huwag ka nang kumain ng kanin. Matulog ka na ngayon. Kainin mo na lang ang sabaw ng isda mo sa panaginip mo, Xiao Beichen. Kapag gumalaw ka pa, maniwala ka sa akin. Gagawin din kitang lumpia at sasamahan kita. Kinaumagahan, ayaw ni Jin Roque na mag-away ang dalawa, kaya inilabas niya ang anibersaryo regalo na maingat na inihanda ni Xiao Shui. Nang marinig niya na ang kanyang asawa ay nag-aral magborda ng guwantes para sa kanya nang hindi natutulog o nagpapahinga, labis siyang natuwa. Nagbigay din ito sa kanya ng kumpiyansa na nasa puso ni Lin Hangjing. Tulungan mo akong haplusin ang likod ko, Xiao Tao. Medyo mas malakas, mukhang komportable ka mag-isa. Kuya, kailan ka pa pumasok? Kanina pa, ang nakangiting mukha ni Xiao Beichen ay nagparamdam kay Lin Hangjing ng matinding hiya. Kahit na matagal na silang magkasama, namumula pa rin si Lin Hangjing. Nang makita ang kanyang hitsura, hindi rin napigilan ni Xiao Beichen na tuksuhin siya ng kaunti. Nagpatuloy silang dalawa sa kanilang walang hiyang buhay. Sa oras na ito, si Mu Zizeng na bumagsak ay napansin ni Zheng Fengqi na may masamang hangarin. Gusto niya itong kumbinsihin na makipagtulungan sa kanya upang paghiwalayin sina Xiao Beichen at Lin Hangjing. Sa araw na ito, biglang nakatanggap ng balita si Lin Hangjing na bumalik ang kanyang ama. Matapos ang maraming taon ng pagkakahiwalay, sa wakas ay muling nakita ni Lin Hangjing ang kanyang ama, ang taong kanyang laging iniisip araw at gabi. Labis na ikinagalak ni Lin Hangjing ang ligtas na pagbabalik ng kanyang ama, ngunit hindi niya alam na ang pagdating ng kanyang ama ay para sa kanilang huling pagkikita. Isang umaga, pagkalipas ng ilang araw, hindi na nagising si Lin Haishan mula sa kanyang pagkakatulog. Ama, 6 na taon kitang inasam-asam araw at gabi. Kagagaling mo lang sa akin, hindi mo ako pwedeng iwanan ng ganito. Matapos ayusin ang libing ng kanyang ama, biglang nakatanggap ng sulat si Lin Hangjing. Pagkatapos, pumunta siya sa isang cave upang makipagkita sa isang estranghero na babae. Ang babaeng ito ay nagpakilala bilang isang nurse sa nursing home na laging nag-aalaga sa sakit ng kanyang ama. Sinabi niya kay Lin Hangjing na pinalaya si Lin Haishan 6 na buwan na ang nakalipas. Ikinulong siya ni Xiao Beichen sa nursing home, kaya hindi sila nagkita ng kanyang ama. Pagkatapos, naglabas siya ng isang form na may sulat kamay ni Xiao Beichen. Ang katotohanan ay nasa harap na niya at hindi na mapipigilan ni Lin Hangjing ang paniniwala. Ngunit hindi niya alam na ang lahat ng ito ay isang balak ni Zheng Fengqi. Ang dahilan kung bakit hindi sinabi ni Xiao Beichen ang tungkol sa kanyang ama ay dahil ipinakiusap ni Lin Haishan na huwag niyang sabihin. Hindi gusto ni Lin Haishan na malungkot ang kanyang anak na babae dahil sa kanyang sakit. Hindi nila akalain na ang kabutihan ng dalawa ay gagamitin ng isang masamang tao upang paghiwalain sila. Fengqi, Hangjing, pwede mo ba akong tulungan sa isang bagay? Hanggat makakatulong ako, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Gusto kong umalis sa Bixin City. Ang pagpanaw ng kanyang ama ay nagdulot kay Lin Hangjing ng matinding galit kay Xiao Beichen. Naniwala siya na dahil sa pagtatago ni Xiao Beichen, kaya hindi na niya nakita ang kanyang ama. Sa pagkawala ng kanyang ama, nawala rin ang kanyang puso. Ang pananatili pa sa pamilya Xiao ay magdudulot lamang sa kanya ng mas matinding sakit. Dahil dito, walang pag-aalinlangan siyang lumapit kay Zheng Fengqi para humingi ng tulong. Umaasang matutulungan siya nitong makaalis sa Bixin City. Sumakto ito sa kagustuhan ng mapanlinlang na babae na gustong mawala si Lin Hangjing sa lalong madaling panahon. Kaya, kinabukasan, nilapitan niya si Xiao Shui at nagsinungaling na sinabing gustong tumakas ni Lin Hangjing kasama si Mu Zizeng. Inikayat niya si Xiao Shui na tulungan si Lin Hangjing na makatakas sa loob at labas. Ang walang muwang na si Xiao Shui ay nahulog sa bitag niya. Bagamat gustong umalis ni Lin Hangjing, hindi siya mapakali para kay Xiao Beichen, kaya tumakbo siya pabalik mula sa Dingxiang Garden. Nais siyang makita sa huling pagkakataon. Nang gabing iyon,
ngayon, lasing na lasing si Xiao Beichen at walang malay. Habang tinititigan niya ang lalaking mahal niya, gusto niyang manatili sa kanyang tabi magpakailanman. Ngunit ang nangyari sa kanyang ama ay parang punyal na tumusok sa kanyang puso. Sana ay hindi na kami magkita sa ikalawang kalahati ng aming buhay. Nang aalis na siya, hinila siya ni Xiao Beichen at binabanggit pa ang pangalan niya. Ang sandaling ito ay nagpalungkot ng husto kay Lin Hangjing. Kaya binigyan niya ito ng isang malalim na halik. Hindi niya inaasahan na dahan-dahang ididilat ni Xiao Beichen ang kanyang mga mata. Kaya nang gabing iyon, magkasama sila. Kinabukasan, nang magising si Xiao Beichen, nakalimutan niya ang lahat ng nangyari ng nakaraang gabi. Wala siyang ideya na dumating si Lin Hangjing. Inakala niya na nasa Dingxiang Garden pa rin ito, nagluluksa para sa kanyang ama. Hindi inaasahan ni Lin Hangjing na si Mu Zezeng ang susundo sa kanya. Nang matuklasan ni Xiao Beichen na nawawala si Lin Hangjing, nagalit siya. Nasaan mo siya itinago? Hindi ko alam. Kahit na alam ko, hindi ko sasabihin sa iyo. Kung may kakayahan ka, sunugin mo na lang ako. Sa ilalim ng paghikayat ni Jackie, sinabi ni Xiao Shui ang lahat ng kanyang nalalaman. Mabilis na pumunta si Xiao Beichen sa tabi ng lawa at natagpuan ang dalawa na papalabas na sana si Lin Hangjing. Sa huli, bakit mo gustong umalis? Bakit mo ako niloloko noon? Paanong naging ganoon kadali ang pagganap? Ngayon lang nalaman ni Xiao Beichen na mali ang pagkakaunawa niya na ikinulong niya ang ama ni Lin Hangjing. Gaano man siya magpaliwanag, hindi makikinig si Lin Hangjing. Ayaw niyang makipag-away sa harap ng kanyang karibal, kaya pinakilos niya ang kanyang mga tauhan na isakay siya sa sasakyan. Hindi alam ni Mu Zezeng ang kanyang limitasyon at humarang. Galit na galit si Xiao Beichen at nag-aalala na si Mu Zezeng ay magpapakamatay. Sumang-ayon si Lin Hangjing na sumama sa kanya, ngunit ang kondisyon ay gusto niyang patawarin niya si Mu Zezeng. Nang aalis na si Xiao Beichen, kasama si Lin Hangjing, handa nang umatake ng patago ang lalaking iyon. Bilang resulta, tinadtad siya ng mga sundalong nasa likuran. Nang lumingon si Lin Hangjing, nahulog siya sa lawa. Labis ang kanyang takot kaya nawalan siya ng malay. Nang magising siya, nakita niya ang kanyang sarili sa pamilya Xiao. Nang malaman niya na hindi nakuha si Mu Zezeng, labis siyang nalungkot. Ako ang dahilan ng kanyang kamatayan. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi ko magagawa. Xiao Beichen, mula sa unang araw na dumating ka sa Bixin, naging determinado na ako na ikaw lang ang para sa akin sa buong buhay na ito. Kahit na mamatay ka, hindi kita bibitawan. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling si Lin Hangjing at nagpasya na lumipat sa Dingxiang Garden. Gaano man ayaw ni Xiao Beichen, nang makita niya ang kanyang determinasyon, wala siyang magawa kundi bitawan siya. Sa oras na ito, nalaman na ng dalawang kapatid niya si Qiao Jiang. Nalaman nilang si Qiao Jiang ay si Jiang Ziki na nag-aral sa France. Nalaman din nilang umuwi siya sa bansa para sundan ang babaeng mahal niya. Malapit nang lumabas ang katotohanan, ngunit hindi nila alam ang pangalan ng babaeng mahal niya. Bagamat putol-putol ang mga pahiwatig, hindi na malayo ang katotohanan. Ilang buwan matapos makita ni Lin Hangjing ang alipin na nagdala ng merienda, bigla siyang nasuka. Matapos ang pagsusuri ng doktor, sunod-sunod ang pagbati. Bigla niyang naalala ang ginawa nilang dalawa noong gabi bago siya umalis. Ngunit nang marinig niya ang doktor na nagsabing 2 buwan na siyang buntis, naguluhan si Xiao Beichen. Wala siyang naaalala tungkol sa gabing iyon. Walang ideya sa kabutihang ginawa niya. Bakit mo ako ginawa ng ganito? Anong ibig mong sabihin? Mula nang mamatay si tatay, nagluluksa ako. Hindi pa tayo nagkasama sa kama, paano ako magbubuntis? Ang mga salita ni Xiao Beichen ay nagdulot kay Lin Hangjing ng matinding kahihiyan. Matigas ang ulo niyang sumunod sa sinabi niya. Nang marinig mismo ni Lin Hangjing na ang sanggol ay hindi kanya, nagalit ng husto si Xiao Beichen. Huwag mong isipin ang batang iyan. Lasing si Xiao Beichen at wala siyang naaalala sa gabing iyon 2 buwan na ang nakalipas. Nang kumalma siya, pinayuhan niya si Lin Hangjing na ipalaglag ang bata at sinabing magkakaroon sila ng sarili nilang mga anak sa hinaharap. Ang kanyang mga salita ay nagdulot kay Lin Hangjing ng matinding kahihiyan. Seryoso niyang sinabi kay Xiao Beichen na siya at ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay isa. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Xiao Beichen. Hindi niya matanggap na nagkaroon ng anak ang kanyang asawa sa iba, ngunit hindi niya rin kayang mawala ito. Matapos ang magulong pag-iisip, wala siyang nagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Araw-araw, pinapadalhan niya ito ng gamot para sa pagbubuntis, ngunit hindi ito pinansin ni Lin Hangjing. Hindi niya matanggap ang kawalan ng tiwala ni Xiao Beichen. Pinadalhan ulit ni Xiao Beichen ang lingkod ng plum soap para sa pampagana. Alam ni Jin Rauke na galing ito sa binata, kaya hindi siya nangahas na tanggapin ito para sa kanyang amo. Hindi mo alam, gabi-gabi, ang aming binata ay nakatayo dito, naghihintay na patayin ang ilaw sa silid ni Ginang bago umalis. Nakakapanghinayang ang hitsura niya. Hindi makatiis na makita silang nagpapatuloy sa ganoong paraan. Kinabukasan, sinadya ni Jin Rauke na dalhin si Xiao Shui sa hardin. Nakita mismo ni Lin Hangjing ang pagiging tapat ni Xiao Beichen sa kanya. Abogado man siya sa militar, ngunit naglalaan pa rin siya ng oras upang gumawa ng kahoy na kabayo para sa hindi pa isisilang na bata. Nang malaman niyang ilang araw na niya itong ginagawa, agad na naantig si Lin Hangjing. Dinala ni Xiao Beichen ang sapatos na tigre na gawa mismo ni Jackie. Kuya, alam mo ba ang tungkol sa batang ito? Hindi mo na kailangang sabihin pa. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Hindi ko rin sasaktan ang bata. Tinatanggap ko ito. Ngunit hindi inakala ni Xiao Beichen na ang pagputol na ito ay pagsisisihan niya habang buhay. Kinaumagahan, dinala si Lin Hangjing sa doktor dahil sa matinding sakit ng tiyan. Pagkatapos ng ilang sandali ng panggagamot, walang panganib ang buhay ni Lin Hangjing, ngunit nawala
nawala ang bata sa kanyang sinapupunan. Nang malaman niyang wala na ang bata, bumagsak si Lin Hangjing at umiyak ng malakas. Sa unang pagkakataon na naging ina siya, masaya niyang inasam ang pagsilang ng bata. Ngunit sa loob lamang ng ilang araw, nawala ito. Ang sakit na ito hanggang buto ay nagparamdam sa kanya na mas gugustuhin niyang mamatay. Kinaumagahan, sinimulan ni Wei at Suzy Jun ang investigasyon sa insidenteng ito. Ngunit hindi nila alam na ang lahat ay detalyadong plano ni Zheng Fengqi. Binayaran niya 6 Yuni, ang katulong ni Lin Hangjing, upang lagyan siya ng gamot. Sa puntong ito, hindi pa rin siya sumusuko. Sinadya niyang utusan ang katulong na mag-arte. Anong ginagawa mo? Ano ang nalalaman mo? Sabihin mo sa akin ang lahat mula simula hanggang wakas. Ito ba si pangatlong binata? Paano? Si pangatlong binata ang nag-utos kay Dr. Son na bigyan ka ng abortifacient. Narinig ko iyon. Talagang hindi ako nangahas na sabihin. Ang hangal na babaeng ito ay muling naniwala sa paninira ng iba. Lubusan siyang bumagsak. Muling sumulpot sa kanyang isip ang ideya na umalis sa lugar na ito. Tinitigan niya ang kanyang singsing sa kasal sa kanyang kamay at ang matatamis na salita ni Xiao Beichen ay nagdurog ng kanyang puso. Pagkatapos, inalis niya ang singsing at sumulat ng paalam na liham kay Tiaki. Samantala, abala si Xiao Beichen sa mga usaping militar nang mabilis niyang matanggap ang balita na dinukot siya. Nagpadala na ang ginang ng mga tao para maghanap. Narinig namin na sa Xinsing Bus Station, may isang driver na may dalang babae mula sa likod na pinto ng Xiao Mansion. Malaki ang posibilidad na si Ginang Lin Hangjing iyon. Narinig na bumaba siya sa Jiangshan Hotel, Lindong Road, malapit sa pier. Sa oras na ito, labis na natuwa si Zheng Fengqi. Lin Hangjing, sa susunod na buhay, maging magandang magkapatid ulit tayo. Nang dumating si Xiao Beichen sa lugar, nasusunog na ang hotel na tinutuluyan ni Lin Hangjing. Kuya, hindi mo ito magagawa. Kuya, delikado. Kuya, malamang dumating na ang... Kahit ang langit ay naaawa sa magkasintahan na ito, kaya nagpadala ito ng malakas na ulan upang patayin ang apoy. Nang makita ang hanay ng mga bangkay sa kanyang harapan, ayaw maniwala ni Xiao Beichen na kabilang doon si Lin Hangjing. Ngunit sa sandaling ito, bigla niyang nakita ang hikaw, ang simbolo ng kanilang pag-ibig. Ang katotohanan ay nasa harap niya. Wala siyang magawa kundi tanggapin na iniwan na siya ni Lin Hangjing. Nang makita ang hikaw sa kanyang kamay, saka lang napagtanto ni Xiao Beichen na ang babaeng pinakamamahal niya ay tuluyan ng lumisan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang pag-ibig ay nagpaiyak sa kanya ng malakas sa gitna ng ulan. Mula noon, malubha siyang nagkasakit at hindi makabangon. Patuloy na gumagala ang imahe ni Lin Hangjing sa kanyang isip. Nang magising siyang muli, punong-puno na ng tao ang silid. Yumakak siya sa kanyang swerte at nagtanong na saan si Hangjing. Umaasa siyang sana ay ligtas siya at nakatayo sa kanyang harapan. Sana ay hindi siya nandoon sa sunog. Nang makita si Xiao Beichen na nagpapahirap sa sarili dahil kay Lin Hangjing, nagsalita si Xiao Shui at siniraan si Lin Hangjing. Nang makita na kahit patay na ang kanyang amo, patuloy pa rin siyang sinisiraan. Dali-dali si Jin Roque na lumapit at ipinaliwanag para sa kanyang amo. Ang mga salita ni Jin Roque ay nagpatahimik agad kay Xiao Beichen. Pagkamatay ng matandang Ginoo, sa panahong iyon, nagluluksa pa rin ang binibini at nanatili sa dingsi ang garden. Nang gabing iyon, labis na nakainom ang binata. Nag-alala ang binibini kaya siya ay pumunta rito upang tingnan. Kinabukasan, nakiusap pa ako kay Nana Eliu. Ihanda ang almusal para sa kanilang dalawa. Tama, binata. Ang sinabi ni Jin Roque ay totoo. Talagang sinabi niya iyon. Ito ang pangalang ibinigay ng ginang para sa hindi pa isisilang na binata. Bata na may apelyidong Xiao. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Napatulala rin si Xiao Shui na laging naninira kay Hangjing. Sa pagkakita sa mga pangalan na may apelyidong Xiao na nakasulat sa papel, si Xiao Beichen ay parang sinasaksak ang puso. Ang kanyang maling pagpapalagay ang dahilan ng pagkawala ng pag-asa ni Hangjing. Ang sunog ay isang aksidente, ngunit ang pagnanais niyang lumayo ay totoo. Noon lamang naunawaan ni Xiao Beichen ang pighati ni Hangjing sa mga nakaraang araw. Lumapit siya sa silid nito. Hindi sinasadyang natuklasan niya ang liham ng paalam na iniwan niya. Sa liham, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat kay Tiaki. Pinasasalamatan siya sa pagtrato sa kanya na parang sariling anak. Hiningi niya ang tawad sa pag-alis ng walang paalam. Tungkol naman kay kuya, sa buhay na ito, hindi na tayo dapat magkita. Simula ngayon, maghihiwalay na ang ating mga landas at hindi na magkikita pa magpakailanman. Bakit napakatingkad ng iyong sugat? Nalaman ni Xiao Beichen ang katotohanan at labis na nagsisi, ngunit huli na ang lahat. Inakala ni Zheng Fengqi na siya ang nanalo at naghanda pa ng sarili niyang damit pangkasal. Ipinapalagay niya na malapit na siyang ikasal kay Xiao Beichen. Nang makita ang kanyang mga kilos, mabilis na napagtanto ni Zheng Shichang na ang lahat ay gawa ng kanyang anak na babae. Dahil alam niya ang ugali ni Xiao Beichen, hinila siya ni Zheng Shichang sa Xiao Mansion para humingi ng paumanhin. Habang nagtatalo ang mag-ama, itinulak ni Zheng Fengqi ang kanyang ama sa hagdan. Sa oras na ito, may bagong natuklasan sina Suzy Jun at Wei. Habang si Zheng Fengqi ay nag-aalaga sa kanyang ama, biglang dumating si Xiao Shui upang anyayahan siya kumain. Ang hindi niya inaasahan ay ang Xiao Shui na nakaupo sa harap niya ay hindi na ang hangal na batang madaling lokohin. Nalaman ni Xiao Shui ang lahat ng katotohanan. Sinadya niyang ilabas ang hikaw na nalaglag niya upang pukaw
kakawin si Zheng Fengqi. Nang maramdaman ni Zheng Fengqi na pinaghihinalaan siya ni Xiao Shui, nagpanggap siyang malapit na magkapatid. Ngunit sa kasamaang palad, sa kasalukuyan, anuman ang sabihin niya ay hindi makakabawi. Dinala na ni Xiao Beichen ang kanyang mga tropa. Si Qiao Jiangman o si Mu Zizeng o ang pagpilit kay ate na umalis sa pagkakataong ito, ang lahat ay pinlano mo. Talaga bang iniisip mong maitatago mo ang lahat ng ginawa mo? May sasabihin ka pa ba? Nang makita ni Zheng Fengqi na nabunyag na ang kanyang plano, huminto na siya sa pag-arte. Bawat salita ay nagpapakita ng kanyang kasamaan. Labis na nasaktan ang walang muwang na si Xiao Shui. Sa loob ng maraming taon, itinuring niya itong tunay na kapatid. Hindi niya inakala na simula pa lang ay umiikot na siya. Xiao Shui, masisisi mo ba ako sa bagay na ito? Masisisi mo lang ang sarili mo sa pagiging masyadong walang muwang. Saan ako nagkulang sa kanya? Iniisip mo ba na kapag sinabi mo iyon, hindi ko magawang sunugin ang bangkay mo na namatay sa mga kamay niya? Masaya rin ako nang malaman kong ang pagitan namin ng aking asawa ay dahil sa ahas na babaeng ito. Hindi na makontrol ni Xiao Beichen ang kanyang galit nang itinaas niya ang baril upang ipaghiganti ang kanyang asawa. Ikinakalagkad ni Ama Zheng ang kanyang sugatang katawan upang makapunta at magmakaawa para sa kanyang anak. Pakiusap, patawarin mo siya. Hindi siya mapapatawad. Ama, ina, tumayo kayo. Huwag ninyo siyang pakiusapan. Ngayon ay alam mo na ang pakiramdam. Naranasan mo na ang naramdaman ko. Ito ay ang nararapat sa iyo. Ito ang karma mo. Si Ama Zheng, upang protektahan ang buhay ng kanyang masamang anak, ay hindi nag-atubiling isuko ang 1-0. 0-0-0 tropa at handa pa siyang ialay ang sarili niyang buhay. Ang buhay ni Hangjin ko, gaano man karaming tropa ay hindi makakapalit. Ngunit ang buhay ni Fengqi ay buhay ko. Babayaran ko ang buhay niya. Ngunit kailangan niyang bayaran ang buhay ni Hangjin. Sa sandaling ito, nakarating na si Ama Xiao upang pigilan ang kanyang anak. Sinabi niya na ang kanyang buhay ay nailigtas ni Ama Zheng mula sa larangan ng digmaan noong nakaraang taon at dapat magbayad ng buhay ang pamilya Xiao sa kanila. Nakita niya ang taong sumira sa buhay ni Hangjin sa harap niya, ngunit hindi niya ito mapapatawad. Fengqi, pinaalis ni Ama Zheng ang kanyang anak na babae mula sa Bixin at huwag na siyang bumalik. Sa mga sumunod na araw, walang oras si Xiao Beichen para malungkot. Araw-araw ay kinakabahan siya sa espiritu ng pakikipaglaban sa frontline. Gayunpaman, hindi pa rin niya makalimutan si Lin Hangjin. Sa sandaling may libreng oras siya, nalulunod siya sa pagnanais na hindi mapigilan. Di nagtagal, nakatanggap si Ama Xiao ng balita tungkol sa pagkamatay ni Ama Zheng. Nakita niya ang kanyang matatandang kaibigan na minsang nagprotekta sa bansa ay namatay na. Ang malungkot na likod ni Ama Xiao ay mukhang labis na malungkot. Matapos ayusin ang libing ni Ama Zheng, inayos ni Ina Zheng ang mga gamit at pinalaya si Zheng Fengqi. Ang kanyang ama, dahil sa kanya, ay walang iniwan na kahit isang sundalo o isang kabayo. Ngunit si Zheng Fengqi ay ayaw pa ring aminin na ito ang kanyang kasalanan. Hindi ito ang kasalanan ko. Ang ama ang gumawa ng maling desisyon at kinuha ang mga tropa ng pamilya Zheng. Nagbayad tayo ng buhay para kay Lin Hangjin. Buong buhay niya, itinuring kanyang kayamanan. Sa huli, pati buhay niya, ibinigay niya sa iyo. Napakataas ng inggit mo. Ngayon, wala nang natitira sa pamilya Zheng. Pinalayas siya ng kanyang ina para magkaroon siya ng mas magandang buhay. Ngunit umalis si Zheng Fengqi na may puot at lihim na sumumpa na babawiin niya ang lahat ng nawala sa pamilya Zheng. Nakatuon si Xiao Beichen sa larangan ng digmaan at lalong naging dakila ang kanyang mga nagawa. Ang kagalakan na natamo niya mula sa pagtanggap ng mga medalya ay hindi na niya alam kung kanino ibabahagi. Maaari lamang siyang pumunta sa Pavilion of Fragrance na pinakamamahal ni Lin Hangjin noong nabubuhay pa siya upang makahanap ng panandali ang aliw. Lumipas ang panahon, 5 taon na ang lumipas. Sa tabi ni Xiao Beichen, walang anumang anino ng babae dahil hindi niya nakalimutan si Lin Hangjin. Mas naniniwala siyang hindi siya kailanman lumisan. Sa araw at gabi, hinahanap-hanap niya siya na nagpapasakit sa puso ng mga nakakakita. Sa mata at puso ni Third Master, tanging si Hangjin lang. Hindi ito dahil hindi siya makabangon, kundi dahil walang dahilan para makabangon. Pagkalipas ng ilang araw, inanyayahan si Xiao Beichen ng Yamato Chamber of Commerce para sa isang bid. Habang nagpapalitan ng salita si Xiao Beichen sa kabilang panig, biglang may lumitaw na kaakit-akit na babae sa labas ng pinto. Nang makita niya ng malinaw ang mukha ng babae, nagbago ang kulay ni Xiao Beichen. Oh, ikaw pala, third sister. Ang pagkukunwari ni Zheng Fengqi ay hindi pinansin ni Xiao Beichen. Ang pagnanais niyang mamatay ay napakalinaw. Ang babaeng ito na walang pinipiling limitasyon ay nanirahan sa Tokyo sa loob ng ilang taon at naging isang sikat na bituin. Ngunit hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Xiao Beichen. Kaya't umalis siya na may maitim na mukha at nagpaalam. Xiao Beichen, darating ang araw na ipapatikim ko sa iyo ang pakiramdam ng pagkawala ng lahat ng pagkawasak ng iyong pamilya. Malapit na ang oras ng bidding party. Nang marinig nilang inimbitahan si Shen Yancheng, nag-alala si Tita Qi para kay Shui. Kung malalaman ng bata na kasal na si Shen Yancheng, natatakot siyang hindi niya ito kayanin. Hindi na gaanong mainitin ang ulo si Shui ngayon at mas naging mahinahon na siya. Hiniling niya sa kanyang third brother na payagan siyang dumalo sa banquet nang walang ibang dahilan kundi upang makita lamang siya mula sa malayo. Gusto rin niyang makita kung anong klaseng babae ang asawa nito. Ngunit hindi inaasahan ng magkapatid na sa banquet, sabay silang mababaliw. Pagkatapos ng 5 taon na paghihiwalay, nakita ni Xiao Beichen ang kanyang nawawalang asawa sa banquet. Ang kanyang hitsura ay eksaktong kapareho na nagpatulad
nagpatulala sa lahat. Sa sandaling ito ng muling pagkikita, hindi alam ni Xiao Beichen kung gaano karaming araw at gabi niya ito hinintay. Hindi na niya taglay ang dating lambing at kahinahunan, kundi isang masiglang maikling buhok. Siya rin ang asawa ni Shen Yancheng na pinakasalan niya sa France maraming taon na ang nakakaraan, si Sheng Hanjun. Buong akala ni Xiao Beichen na ito ang kanyang asawa. Nagmamadali siyang lumapit mula sa gitna ng maraming tao. Nanlumo ang mga mata at niyakap siya. Hangjing, bumalik ka na. Mukhang mas interesado si Xiao Beichen kay Madam Shen. Sa harap ng pagiging mapusok ni Xiao Beichen, pilit na kumalma si Lin Hangjing at itinulak siya palayo. Sabay tanong, hindi ba nagkamali ka ng pagkakakilanlan? Ipinaliwanag ng katabi niya, siya ang panganay na anak na babae ng Shengshi Group. Magandang araw, Deputy Commander Xiao. Sa unang pagkikita, ako si Sheng Hanjun. Nag-alala ang kanyang kapatid na mapahiya siya, kaya mabilis niya itong hinila palayo. Ipinaliwanag sa lahat na si Deputy Commander Xiao ay labis na nasiyahan kaya siya ay nakainom ng marami. Nagpakita si Xiao Beichen ng paghihirap. Paano naging asawa ng kanyang kaibigan ang kanyang asawa? Bata pa siya noon at ayaw niyang maniwala. Hinarangan niya ang kabilang panig sa isang liblib na lugar at namumula ang mga mata na nagtanong, bakit hindi mo aminin na ikaw si Lin Hangjing? Kahit gaano ka man kalamig, patuloy niyang ikinuwento ang kanyang mga taon ng pagdurusa. Nang makita niya ang mga hikaw sa sunog noon, wala na ang kanyang puso. Ngunit sa kabila nito, mayroon pa ring paniniwala sa kaibuturan ng kanyang puso. Buhay ka pa. Ito ang sumuporta sa kanya upang mabuhay hanggang ngayon. Noon, hindi ko dapat pinagdudahan ka. Hindi kita dapat sinaktan. Ngayong bumalik ka na, huwag ka nang umalis, okay? Sa harap ng matinding pagmamahal ni Xiao Beichen, gusto lang ni Lin Hangjing na mabilis na umalis. Habang nag-aalala siyang mabubunyag ang kanyang pagkatao, lumapit si Shen Yancheng. Masigla niyang idineklara ang kanyang pagmamay-ari. Sinabi kay Xiao Beichen na hindi niya dapat bastusin ang kanyang bayaw. Mula pagkabata, itinuring na kitang kapatid. Tinatanong kitang muli, sino siya? Siya ang aking asawa, ang iyong hipag. O, Xiao, huwag ka nang mabaliw. Malubha mong nilalagay sa panganib ang kaligtasan ko at ng asawa ko. Kung patuloy mo pa kaming guguluhin, tiyak na idedemanda kita at hahabulin hanggang sa dulo. Sa sandaling ito, biglang natigilan si Xiao Beichen. Nagsimula siyang magduda ang babaeng ito na may matatag na tingin at matitinding salita. Siya kaya si Hangjing niya. Pinanood niya ang dalawa na lumayo. Hindi na niya napigilan. Hindi niya maintindihan kung bakit nagkaganoon ang kanyang Hangjing. Napakalayo na nito. Hindi rin niya maintindihan kung bakit hindi siya nito kilala. Sumulpot sa kanyang puso ang takot. Natatakot siya na baka nagkamali nga siya ng pagkakakilanlan. Nang malaman ito ni Tiaki, inakala pa niyang nagbibiro lang sila. Hanggang sa marinig niya ang sinabi ni Muwei, doon lang siya nagduda. Talagang magkamukha, pero magkaiba talaga ang ugali at kilos nila. Ikinulong ni Xiao Beichen ang sarili sa kanyang silid. Tulala siyang nakatingin sa litrato ng kasal ng dalawa. Paulit-ulit na lumalabas sa kanyang isip ang kakaibang ekspresyon ng babae. Lahat ng takot at pagdududa ay bumulwak. Sino ka ba talaga? Upang linawin ang kanyang pagdududa, kinabukasan ay ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang mag-imbestiga. Ngunit ang sagot na nakuha niya ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkabigo. Maliban sa magkamukha sina Sheng Hanjun at Lin Hangjing, wala nang iba pang koneksyon ang dalawa. Nag-aral si Sheng Hanjun sa ibang bansa mula pa noong bata pa siya at bihasa sa 3 wika. Siya ay tunay na isang taong may talento at mayaman. Sa kanyang record, mayroon ding mga dokumento na naugnay sa kumpanyang kanyang pinunduhan. Kinabukasan, inimbitahan ni Xiao Beichen si Lin Hangjing na magkita at humingi ng paumanhin para sa kanyang bastos na pag-ugali. Pagdating sa kanyang dating buhay, maluwag sa loob na sinabi ni Lin Hangjing na alam niya ang ugat ng lahat. Pagkatapos, pinayuhan pa niya si Xiao Beichen na huwag nang manatili sa nakaraan at kailangan pa ring ipagpatuloy ang buhay. Galit siya sa akin at maling nasisi ko siya. Ang pag-alis niya ang pinakamalaking parusa at ang pagsisisi ko habang buhay. Ngunit gusto pa rin niyang makahanap ng butas, kaya't kusa siyang pumunta sa bahay bilang bisita. Ang makita ang init ng bahay ay nagpadama sa kanya ng kalungkutan. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, lumitaw ang isang tinig na nagsabing mama na agad na nagpatulala sa kanya. Xiao ke, tawagan mo si Tiyok Xiao. Hindi siya makapaniwala nang ipakilala ni Shen Yancheng ang kanyang 3.5 taong gulang na anak. Nang makita ang masayang pamilya ng tatlo, hindi pa kailanman nalungkot ng ganoon si Xiao Beichen. Ang sandaling ito ay nagpilit sa kanya na maniwala na ang babaeng nasa harap niya ay hindi niya si Hangjing. Sa loob ng napakaraming araw na magkasama sila, wala ni isang anino ni Lin Hangjing ang makikita kay Sheng Hanjun. Nang makita ang malungkot na likod ni Xiao Beichen, nanatili si Lin Hangjing sa kinatatayuan niya at hindi na napigilan ang kanyang damdamin. Hindi pa niya nakitang ganoon kasakit si Xiao Beichen. Kahit si Shen Yancheng ay nasaktan para sa kanya. Bagaman naantig din si Lin Hangjing, hindi pa rin niya kayang patawarin ang sakit na idinulot niya sa kanya. Ang sunog 5 taon na ang nakakaraan ay maswerteng nakatakas siya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong sumali sa samahan ng kabataan. Ngayon, para matupad ang misyon, nagpanggap silang mag-asawa ni Kuya Shen. Huwag kang mag-alala, umayag na akong bumalik, kaya hindi ko hahayaang makasagabal ang personal na damdamin sa ating misyon. Kinabukasan, para malaman ang buong katotohanan, inimbitahan ni Tita Ki ang dalawa sa kanilang bahay bilang bisita.
tita. Hindi man lang kinabahan si Lin Hangjing at masigla pa niyang niyakap si Tita Ki. Ang kanyang kilos ay nagpatulala sa lahat. Si Sheng Hanjun ay magkamukha kay Lin Hangjing, ngunit ang kanilang personalidad ay lubhang magkaiba na labis na ikinagulat ni Amak Xiao. Lihim na inoobserbahan ni Bichen ang bawat kilos niya. Naniniwala siyang kung iisa lang ang tao, imposibleng walang butas. Ngunit si Lin Hangjing at Shen Yancheng sa hapagkainan ay nagpakita ng labis na natural na pag-ugali. Sa harap ng mga mapanuring tanong ni Tita Ki, malinaw nilang sinagot ang lahat. Paminsan-minsan pa nga ay nagpapakita sila ng pagmamahalan. Ang proseso ng kanilang pagkakakilala at pagmamahalan ay ikinuwento nilang may labis na kaligayahan. Ang mga salitang ito ay lalong nagpalungkot kay Xiao Beichen. Ayaw pa rin niyang sumuko. Pagkatapos ng hapunan, muli siyang nagpakita ng interes. Nagsinungaling siya na pansamantalang nagbakasyon ang kanyang interpreter. Kaya kusa siyang humingi kay Kuya Shen na hiramin ang kanyang hipag para sa isang madali ang pangangailangan. Habang nag-aalangan si Shen Yancheng, buong pusong pumayag si Lin Hangjing. Dahil alam niyang siya lang ang may pagkakataong makalapit kay Xiao Beichen. Para magpatuloy ang misyon ng maayos, ang pagpasok sa East Grand Camp ay kailangan. At ang layunin ng dalawa ay pigilan ang mga Hapons na manalo sa bidding. Dahil sa pag-aalala kay Xiao Beichen, naghintay si Tita Ki sa bakuran. Sinabi niya na kahit magkamukha sina Sheng Hanjun at Lin Hangjing, magkaiba sila. Umaasa si Tita Ki na makakabangon na siya sa nakaraan at magsisimula ng bagong buhay. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, hindi pa rin maiwasan ni Xiao Beichen na sulyapan siya. Agad na tinapos ni Lin Hangjing ang kanyang trabaho para umalis. Nang malaman niyang gustong dumalo si Lin Hangjing sa birthday party ni Dai Wei, hindi naman talaga planong dumalo ni Xiao Beichen. Bigla siyang nagkaroon ng interes dahil alam niyang ang kanyang asawa, si Lin Hangjing, ay hindi marunong sumayaw. Ngunit sa profile ni Sheng Hanjun, nakita niyang nag-aral ito ng sayaw mula pa pagkabata. Kaya't gusto niyang gamitin ang party na ito para mas makapaniniktik. Matagal ko nang naririnig na mahusay sumayaw si Madam Shen. Gusto ko talagang makita ito. Madam Shen, hindi ka ba makikisaya para sa birthday celebrant? Ladies and gentlemen, salubungin natin si Caroline, ang reyna ng ballroom, na magpe-perform ng isang sayaw para sa atin. Alam ni Lin Hangjing kung ano ang gusto ni Xiao Beichen. Nakita niya itong nagsimulang sumayaw ng may kumpiyansa sa gitna ng dance floor na may kaakit-akit at mapang-akit na kilos. Lubos siyang naiba kay Lin Hangjing na mahinhin at konserbatibo. Ang kanyang kagustuhang magsuot ng mga damit na kanluranin ay malayo sa kagustuhan ni Lin Hangjing na magsuot ng cheongsam. Ang isang sayaw ay nagdulot ng panibagong pagkadismaya kay Xiao Beichen. Bawat pagsubok ay nagdulot lamang ng paulit-ulit na pagkabigo. Ngunit naghanap pa rin siya ng pagkakataon na makipag-usap sa kanya. Sa harap ng kanyang papuri sa sayaw, natural na ikinuwento ni Lin Hangjing ang kanyang mga paghihirap. Tingnan mo ito, dito ako nag-aral ng ballet. Hindi ko na alam kung gaano karaming blisters ang lumabas sa mga daliri ko. At ito, makapal na ang kalyo. Dati, kapag nagpe-perform ako sa paaralan, may mga bubog sa sahig na hindi nalilinis. Nang panahong iyon, sinundan kita ng direkta dahil sa pagtatago mo sa akin, nasugatan ka ng husto. Ang mga salita ni Xiao Beichen ay nagpatulala kay Lin Hangjing. Upang hindi mapaghinalaan, sinikap niyang magpanggap na kalmado. Sa sandaling ito, hinila na siya ni Xiao Beichen at sinabing gusto niyang sumayaw kasama siya. Sinikap ni Lin Hangjing na itago ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Wala na ang dating pagkamahiyain niya. Sadya siyang nagkunwari na maluwag sa kalooban at malayang pumayat. Inilagay niya ang kanyang mga paa sa sapatos ni Xiao Beichen. Sa sandaling ito, umiti si Xiao Beichen. Hindi niya alam kung gaano nakatagal niyang hinintay ang eksenang ito. Ang malabong kapaligiran ay nagpatulak sa kanya na halikan si Lin Hangjing. Nang makita ito ni Lin Hangjing, mabilis siyang lumayo sa kanya. Deputy Commander Xiao, lasing na lasing ka na talaga. Kailangan mo nang umuwi at magpahinga. Ayaw ni Lin Hangjing na mabunyag siya ngayon. Ang pinakamahalaga sa kanya sa sandaling ito, higit sa paglimot sa pag-ibig at puot, ay ang pagtupad sa misyon na itinalaga ng organisasyon. Ngunit naniniwala pa rin si Xiao Beichen na siya ang kanyang Hangjing. Kahit na si Sheng Hanjun pa siya ngayon o may ibang katauhan, sa kanyang puso ay siya pa rin ang taong mahal na mahal niya. Matapos ang napakaraming taon, nang muling harapin ang lambing ni Xiao Beichen, na antig si Lin Hangjing. Sa pagkakataong ito, hindi na mapakali si Zheng Fengqi. Nagpadala siya ng tao upang imbestigahan si Sheng Hanjun. Si Lin Hangjing ba talaga ito? Hindi ako naniniwala. Posibleng ba na magpanggap bilang ibang tao nang walang anumang bahid ng pagkukunwari? Sa panahong ito, sinimulan na rin ni Lin Hangjing ang kanyang misyon. Habang wala si Xiao Beichen, lihim niyang binuksan ang safe nito. Mabilis niyang tiningnan ang mahahalagang dokumento. Nahalata ni Xiao Beichen na hindi lang basta-basta ang babaeng ito, kaya't bumalik siya sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay. Akala niya ay mabubunyag si Lin Hangjing. Hindi niya inasahan na pagpasok ni Xiao Beichen, tapos na siyang maglinis at nagpapanggap na nagtatrabaho. Matapos makatakas, habang magpapaalam na sana si Lin Hangjing, biglang namatay ang ilaw sa silid. Sa gitna ng kanyang pagkataranta, natapilok si Lin Hangjing sa wire ng telepono. At dahil dito, napahilig siya sa dibdib ni Xiao Beichen. Habang magkaharap sila at nagpapalitan ng malalim na tingin, biglang may sumugod na sundalo at sumingit. Nang aksidenteng magasgasan ang kamay ni Xiao Beichen, maingat na inilagay ni Lin Hangjing ang gamot. Ang eksenang ito ay nagpatulala kay Xiao Beichen. Nang imungkahi niyang ihatid siya pauwi, biglang sumulpot si Shen Yancheng sa hindi tamang oras. Si Kuya Shen, sa isang salitang itanga at dalawang salitang tanga, ay tila nagpapahiwatig na siya ay nasa loob na ng puso ni Xiao Beichen. Habang nakikita niya ang pagmamahala ng dalawa, lihim na nadurog ang kanyang puso.
puso. Ang mahalagang bagay ngayon ay ang mabilis na kumpirmahin kung siya si Lin Hangjing. Kinabukasan, ginamit niya ang dahilan na hindi dapat ibunyag ang auction. Kaya ikinulong niya ang lahat ng staff na nakikilahok sa hotel. Si Lin Hangjing, bilang interpreter, ay nakulong din dito. Maging ang bintana ng silid ay nakakandado. Nagpadala si Xiao Beichen ng ilang dosenang cheongsam at mga damit, at ang mga damit na ito ay nagpatulala kay Lin Hangjing. Sadya namang sinabi ni Xiao Beichen na ang lahat ng damit na ito ay pinili mula sa sastre ng kanyang asawa, at ang mga kulay at disenyo ay ginawa ayon sa gusto nito. Napakaingat at maalalahanin talaga ni Commander. Kinagabihan, nakita ni Lin Hangjing na bahagyang bukas ang silid niya, kaya sinamantala niya ang pagkakataon para pumasok at maghanap ng mga dokumento. Nang makita niya ang listahan na hinahanap niya, habang kinukuha niya ito, bigla siyang tinawag ni Xiao Beichen na lumabas mula sa banyo. Madam Sheng, gising ka na? Mukhang hindi ka kasing luwag ng mga babae sa kanluran, tulad ng sabi-sabi. Deputy Commander, mas maluwag ka pa pala sa iniisip ko. Abala si Xiao Beichen buong magdamag nang bigla siyang makarinig ng kulog at kidlat sa labas. Naalala niya bigla si Lin Hangjing na takot sa kulog at kidlat, kaya agad niyang tinapos ang kanyang gawain sa militar. Ngunit pagdating niya sa tarangkahan, bigla siyang nag-alinlangan. Ngunit nang maalala niya ang hitsura niya na takot sa kidlat, nag-aalala pa rin siyang kumato. Ngunit hindi niya inaasahan na si Lin Hangjing ay napakakalmado nang buksan niya ang pinto. Nang marinig niya ang kulog at kidlat sa labas, umasa siya ng labis para makakita ng kahit kaunting takot sa mukha niya. Gustong patunayan ni Xiao Beichen kung ang Sheng Hanjun na nasa harap niya ay ang kanyang asawang si Lin Hangjing. Ngunit ang kanyang kaswal na pag-inom ng alak ay labis na nagpalungkot sa kanya. Gayunpaman, hindi niya alam na pagkasara ng pinto ni Lin Hangjing, nanginginig siya sa takot dahil sa kulog. Takot na takot pa nga siya, aya't nakakuba siya sa labas ng pinto. Kahit na lumingon si Xiao Beichen at walang nakita, nag-aalala pa rin siya para sa kanya. Pagkatapos, hindi siya umalis kundi nagbantay sa labas ng pinto. Tiningnan niya ang singsing ng kasal sa kanyang kamay at umupo si Xiao Beichen sa labas na nag-iisip. Kaya, lihim siyang nagbantay sa labas ng pinto para sa kanya buong magdamag. Tulad ng inaasahan, kinabukasan. Dahil sa sipon, nagkaroon ng mataas na lagnat si Xiao Beichen. Nang malaman ito ni Lin Hangjing, kusa siyang nagdala ng sabaw ng luya. Akala niya ay may mabuting kalooban siya, ngunit hindi niya inaasahan na maihalo itong gamot. Di nagtagal, lihim na pumasok si Lin Hangjing sa kanyang silid. Tulad ng inaasahan, mahimbing na natutulog si Xiao Beichen. Sa wakas, natagpuan niya ang mga dokumento na kailangan niya. Ngunit hindi niya alam na nang umalis siya, nakita siya ni Mu Wei. Ang bawat kilos niya ay bahagi ng plano ni Xiao Beichen. Ngunit ang hindi inaasahan ni Xiao Beichen ay sa kabila ng mahigpit na pagharang, nagawa pa rin niyang magpadala ng impormasyon sa labas. Ang babaeng ito ay malalim at mahirap unawain, na medyo nagpatulala sa kanya. Ngayon, mas lalo siyang hindi sigurado kung ang babaeng ito na may malalim na isip ay ang kanyang Hangjing. Ang Sheng na ito ay talagang hindi simple. Third Master, itinuturing mo pa rin ba siyang third mistress? Sa kabilang panig, mayroon ding bagong plano si Kuya Shen. Matapos ang ilang panahon ng investigasyon, natuklasan nilang sa kaibuturan ng puso ni Xiao Beichen ay may matinding pagkapuot siya sa mga Hapons. Dahil lamang sa kanyang pinagmulan at pagkakakilanlan, wala pa siyang kamalayan sa revolusyon. Ito ay nagpapatunay na maaari siyang maging target ng kanilang panghihikaya. Sa araw na ito, habang naglalakad si Lin Hangjing sa kalsada, hindi niya sinasadyang natuklasan na si Mu Zizeng, na akala niya ay patay na. Nasabik siya kaya mabilis siyang bumaba ng kotse para kumpirmahin. Sa sandaling ito, tinawag siya ni Xiao Beichen sa tamang oras. Nag-aalala siyang mabubunyag siya, kaya nagsinungaling siyang gusto niyang bumili ng candy para sa kanyang anak. Sa sandaling ito, nakita rin ni Xiao Beichen si Mu Zizeng na nakatingin sa kanilang direksyon. Nang makita niyang buhay pa si Hangjing, labis na nasabik si Mu Zizeng. Ngunit pinilit niyang kumalma at lumapit para kausapin si Xiao Beichen. Pagkatapos ng kanilang pakikipag-ugnayan, hindi man lang nagduda si Mu Zizeng na ang babaeng nasa harap niya ay si Lin Hangjing. Sa halip, lalo pa niyang kinamuhian si Xiao Beichen. Gusto ni Xiao Beichen na patunayan sa lahat ng oras na si Sheng Hanjun ay si Lin Hangjing. Ngunit nang mabigo ang lahat ng pagtatangka niyang suriin, kasabay nito, nadurog din ang kanyang puso. Ang lahat ng tao at lahat ng pahiwatig sa paligid niya ay patuloy na nagpapaalala sa kanya ng katotohanan na namatay na si Hangjing. Ngunit naniniwala pa rin siya na hindi siya magkakamali sa kanyang kuto. Gayunpaman, ang sinabi ni Lin Hangjing ay hindi na niya matiis. Sa buhay ni Sheng Hanjun, iisa lang ang magiging lalaki ko at iyon ay ang asawa kong si Shen Yanchen. Ang kanyang matatag na titig ay biglang nagpadama sa kanya na talagang nagkamali siya. Nang gabing iyon, pumunta siya sa maliit na silid ng dalawa at nagpakalasing. Nang makita niya ang kanyang sarili na pinapahirapan, labis na nasaktan si Tita Ki. Kaya kinabukasan, tinulungan niya itong muling suriin. Sinadyang imbitahan ni Tita Ki si Lin Hangjing sa hapunan at sadya rin niya itong dinala sa dati nilang silid ng kasal. Ang mga alaala ay bumalik na nagpainit sa puso ni Lin Hangjing. Hindi niya mapigilang lumuha. Nag-aalala siyang mabubunyag kaya mabilis siyang lumabas. Ngunit pagkababa niya sa hagdan, nakita niya ang kanyang dating katulong na si Jinxia.
Third Miss, Yaong Madam, ito ang malapit na katulong ni Hangjing. Si Jin Xiang ay ikinasal na kay Xiaorong sa mansyon at isa na ngayong ina. Paumanhin, nagkamali kayo ng pagkakakilanlan. Hello, ako si Sheng Hanjun. Paumanhin, talagang kamukhang kamukha mo ang aming ginang. Tiningnan ni Jin Xiang. Natuklasan niyang siya ang kanyang binibini, ngunit nakita niyang ayaw nitong makilala, kaya't nagpanggap na lamang siyang nagkamali ng tao. Binibini, alam kong ayaw mong makilala, tiyak na mayroon kang dahilan. Ano man ang iyong pinagdadaanan, susuportahan ka ni Ginang Kim. Pagkaalis ni Lin Hangjing mula sa tirahan ng pamilya Xiao, nakasalubong niya si Xiao Shui habang umiiyak pa rin. Inanyayahan siya ni Shui na magkwentuhan. Matapos silang magkwentuhan ng kaunti, napag-usapan nila ang lumang kwento ni na pangatlong kuya at pangatlong ate. Sinabi niyang malaki ang kinalaman niya sa pag-alis ni pangatlong ate noon. Ano ang nangyari? Noon, nakunan ang aking hipag dahil binayaran ni Zheng Fengqi ang isang utusan. Paglalagay ni Xuer ng pampalaglag sa tabi ni pangatlong ate, gusto sana ni pangatlong kuya na ipatapon si Zheng Fengqi. Ngunit ginamit ni Komandante Zheng ang kanyang buhay at isa 0,000 sundalo para protektahan ang kanyang anak. Nang marinig ito, agad na nagulat si Lin Hangjing. Kaya pala sa loob ng maraming taon ay mali ang kanyang pinagbintangan kay pangatlong kuya. Akala niya ay hindi siya pinagkakatiwalaan ni pangatlong kuya, kaya siya nilagyan ng gamot, ngunit hindi niya akalain na siya pala mismo ang unti-unting lumakad sa bitag ng iba. Hindi kailanman nakalimutan ni Lin Hangjing ang kanyang anak na hindi na panganak. Bawat taon ay gumagawa siya ng damit para sa bata. Pinayuhan siya ni Shen Yanqing na pagkatapos ng misyon, bumalik na siya kay Xiao Bichen. Ngunit inakala ni Lin Hangjing na masyado ng maraming lamat sa pagitan nilang dalawa at marahil ay hindi na sila makakapagbalikan pa habang buhay. Kinabukasan, isinumite ni Lin Hangjing ang kanyang pagbibitiw. Ang patuloy na pagkabigo ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa puso ni Xiao Bichen. Kaya naman sa araw na iyon, dinala niya si Lin Hangjing sa lugar kung saan sila nagkaroon ng unang pagtatagpo noon. Dito kami unang nag-date ni Hangjing noon. Sa araw na iyon, naghalikan kami. Paumanhin, hindi talaga ako ang babaeng nasa puso mo. Umalis ka na. Nangangarap lang ako dati, ngayon gising na ako. Gusto sanang magsalita ni Lin Hangjing ngunit nagdalawang isip. Umiiyak ang kanyang mga mata habang tumatalikod at umalis. Gusto niyang ipagsawalang bahala ang lahat at sabihin kay Xiao Bichen na siya si Lin Hangjing, ngunit ang kanilang sitwasyon ngayon. Bawat isa ay may kanya-kanyang misyon na dapat tapusin, kaya tanging maitatago lamang niya ang pagmamahal na ito sa kanyang puso. Nagbabantayan ang iba't ibang puwersa, bagaman hindi nagpahayag ang pamilya Xiao. Malinaw ang paninindigan ni na Padre Xiao at Xiao Bichen. Sa anumang paraan, hindi nila bibigyan ng pagkakataon ang mga Hapon. Biglang nakatanggap si Lin Hangjing ng liham mula sa mambabasa na si Edihian sa pahayagan. Nang dumating siya sa tagpuan, nakita niya si Xiao Bichen sa silid. Lumabas na isang araw bago nito, nagbasa siya ng pahayagan ng Partido Komunista at ang pangalan ng manunulat doon ay umakit sa kanyang pansin. Ang aking asawa ay nakasulat na rin ng isang sanaysay na tulad niyan na pinamagatang umiiral na pagkabata. Siguro nakita ng Diyos ang 5 taon kong paghihintay, kaya sa wakas ay binigyan niya ako ng ganitong pagkakataon. Tama ka, si Sheng Hanjun ay si Lin Hangjing. Batay sa pangalan ng manunulat sa pahayagan, lubos nang nakilala ni Xiao Bichen si Lin Hangjing. Nang marinig niya mismo mula sa kanya ang pag-amin, labis siyang natuwa. Matapos ang 5 taon ng paghihintay, sa wakas ay natupad na ang pangarap ni pangatlong kuya. Ikinuwento rin ni Lin Hangjing sa kanya ang kanyang buhay sa nakaraang 5 taon. Noong nawala ang kanyang anak, gusto na sana niyang umalis sa lugar na iyon. Kaya't dinala niya ang kanyang bagahe sa hotel at hinanap ang bangka para makaalis. Nang lumabas siya, aksidente niyang nabitawan ang kanyang pitaka sa kamay. Pagkatapos, ang peres ng hikaw. Ang hikaw na sumisimbolo sa pagmamahala nilang dalawa ay napulot ng matakaw na may-ari ng hotel. Nang bumalik siya, nasusunog na ang hotel. Para maiwasan si Xiao Bichen, napilitan siyang magtago sa isang sasakyan. Dahil dito, nakilala niya si Kuya Shen at naging miyembro ng organisasyon. Nang malaman ni Xiao Bichen na mag-asawang peke lang sila ni Kuya Shen, lumuha siya at niyakap si Lin Hangjing. Ayos lang, maganda na ang bumalik ka, hindi na ako makakabalik. Kahit na nalinawan na ang lahat ng pagkalito, totoo ang mga sugat na naipon sa nakaraan. Alam na alam ni Lin Hangjing ang kanyang kasalukuyang pagkakakilanlan at misyon. Muli niyang inilayo ang kanyang sarili na nagdulot ng sakit kay Xiao Bichen. Ngunit si Lin Hangjing, pagkatapos niyang bumalik, nahaharap sa malaking problema. Lumabas na nagtaksil si Mu Zezeng. Nabulgar ang pagkakakilanlan ni Kuya Shen. Nakatanggap si Xiao Bichen ng warrant of arrest para kay Shen Yanqing. Bago pa siya makakilos, mayroon nang naghabol sa kanya. Sa kritikal na sandali, ipinaalam ni Lin Hangjing kay Kuya Shen na huwag nang bumalik. Bukod pa rito, dinala niya ang yaya at ang bata sa safe room. Nang marinig ang malakas na ingay sa labas, labis na kinabahan si Lin Hangjing. Walang nakuha ang kalaban. Nag-iwan lang sila ng mga bantay at nagpatuloy sa paghahanap. Nang dumating si Xiao Bichen, magulo na ang loob ng silid. Bahagyang kinulang sa hangin ang 3 tao sa safe room. Nang marinig ni Lin Hangjing ang boses ni na pangatlong kuya at Xiao Shui sa labas, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Nang umalis si Xiao Bichen na puno ng pagkabigo, bigla siyang nakarinig ng ingay mula sa aparador. Nang itulak niya ito, natuklasan niyang nanghihina na ang 3 tao sa loob dahil sa kakulangan ng hangin. Lubos na nalungkot si Xiao Bichen sa tagpong ito. Ang bata sa kanyang kandungan ay nakatulog dahil sa mataas na lagna. Pinayuhan ni Shui si Lin Hangjing na sumama sa bahay ng mga Xiao upang pansamantalang manirahan doon, ngunit matigas itong
tinanggihan ni Lin Hangjing sa takot na madamay sila. Sa sandaling ito, nawalan na ng malay ang bata dahil sa mataas na lagnat. Umuwi na tayo. Habang pinag-iisipan pa nila kung paano ililigtas si Kuya Shen, nagpadala na ang matandang tusong si Kang Jingxiong ng mga tao sa bahay ng mga Xiao. Ang paghabol ay naging mas matindi hanggang sa naglakas loob silang pumasok mismo sa silid tulugan ng dalawa. Ngunit dahan-dahan lamang na isinuot ni Xiao Bichen ang kanyang damit kay Lin Hangjing. Ako ang marangal na ikatlong binibini ng pamilya Xiao. Bakit ako naging asawa ni Shen Yanqing? Si Lin Hangjing ay namatay sa sunog 5 taon na ang nakakaraan. Nakakatawa, ang asawa kong si Xiao Bichen ay namatay sa sunog. Nakita mo ba na nagdaos kami ng libing sa tahanan ng mga Xiao? Nakita mo ba na naglabas kami ng anunsyo? Kung hindi mo mapatunayan ngayon na ang asawa ko ay si Sheng Hanjun, huwag kang mangarap na makalabas ng tahanan ng mga Xiao ng kahit isang hakbang. Ngunit walang paraan ang opisyal para patunayan ito. Nagpanggap si Binibini na si Sheng Hanjun, kaya natakot siyang mapahiya. Pagkatapos noon ay humingi na lang siya ng tawad at umalis ng puno ng pagkabigo. Kinabukasan, dinala ni Komandante Kang ang maraming tauhan sa East Camp. Nang akusahan si Xiao Bichen ng pakikipagsabuatan sa mga komunista, dapat sanang umalis na si Kuya Shen, ngunit bumalik siya. Hindi ko akalaing pagdating ko pa lang sa istasyon ng tren ay naambush na ako. Talagang mas magaling pa rin si Deputy Commander Xiao. Para tulungan si Xiao Bichen na linisin ang kanyang pangalan, sinadya niyang akusahan ito ng pag-aambush sa kanya. Buong tapang na sinabi ni Shen Yanqing, taas noon niyang pinayuhan ang bawat isa doon. Simple lang iyan, walang dapat pag-alinlanganan. Saan man sumikat ang araw at buwan, saan man dulo ng bundok at ilog, lupain natin iyan. Sino mang maglakas loob na lumusob, gaano man sila kalakas, ay kailangan nating lipulin. Nang marinig ni Xiao Bichen ang sinabi niya, lubos niya itong pinuri. Walang pinagsisihan si Shen Yanqing. Hanggang sa huling sandali, lumalaban pa rin siya. Ginamit niya ang kanyang buhay upang tulungan si Xiao Bichen na alisin ang pinakamalaking banta. Kuya Shen, tawagin ang medikal na hukbo. Kuya Shen, hindi ba tumalis na si Kuya Shen patungong istasyon ng tren? Bakit hindi ka umalis? Bakit, Shuli, magkita tayo sa susunod na buhay? Ang pagpanao ng kanyang ama ay isang malaking dagok kay Xiao Bichen. Alam niyang kapag inihayag ang pagkamatay ng kanyang ama, tiyak na magdudulot ito ng kawalang tatag sa moral ng hukbo. Sa anumang mangyari, hindi niya hahayaang makinabang ang mga Hapon. Ngayon ay siya na ang haligi ng pamilya Xiao, kaya't kailangan niyang pigilin ang kanyang emosyon at tumindig. Kinabukasan, taranta si Tiaki na tumakbo sa kampo upang magtanong. Para sa mas malaking kapakanan, kinailangan magsinungaling ni Xiao Bichen na ang lahat ng balitang iyon ay peke at masyadong malikot ang dalawang kapatid niyang lalaki, kaya hindi sumakay ang ama sa sasakyang iyon. Matapos niyang aliwin si Tiaki at ang kanyang kapatid na babae, hindi na niya nakayanan pa. Lumambot ang buong katawan niya at naupo sa sahig, umiiyak ng malakas. Para maitago ito sa mga Hapon, kailangan niya araw-araw na umattend ng mga pulong at mumiti ng normal sa harap ng ibang tao. Ngunit kapag wala na sa paningin, wala siyang anumang ekspresyon. Sa loob ng ilang panahon, labis siyang nahihirapan sa kanyang mga pinapasan. Nang gabing iyon, lihim siyang bumisita kay Lin Hangjing. Nang makita niya ito, gumaan ang kanyang loob panandalian. Nang magising si Lin Hangjing, agad niyang napansin na may kakaiba kay Xiao Bichen. Lin Hangjing, patay na si Papa. Patay na rin sina Tiu Li at Hei Wang. Ang biglaang pagkawala ng tatlong mahal sa buhay ay naging dahilan upang hindi agad matanggap ni Lin Hangjing ang nangyari. Matapos ang maraming araw na pagdadala ng kanyang pasanin, sa wakas ay mayroon na si Xiao Bichen na mapagsasabihan. Sa luha ng pagsisisi, ikinuwento niya ang kanyang relasyon sa kanyang ama. Nang makita ang pagsisisi ni pangatlong kuya, pinayuhan siya ni Lin Hangjing na bumangon at tiyakin na magbabayad ang mga Hapon ng buong buo. Isang buwan pagkatapos, matagumpay na natanggap ni Xiao Bichen ang utos mula sa nakatataas. Ang posisyon ng kanyang ama ay siya ang hahalili at magiging Commander General ng Bixin. Saka lamang siya naglakas loob na ipaalam sa publiko na pumanaw na ang kanyang ama. Mabilis na sunduin sina pang-5 ginoo at pang-6 na ginoo pa uwi. Sa araw na ito, hindi pangkaraniwang kalmado si Tiaki. Tiaki, dinala ko na sina pang-5 kapatid at pang-6 na kapatid dito. Pangatlong kuya, nahihirapan ka. Sa araw ng libing, lahat ng tao sa Bixin ay dumating upang magpaalam. Alam nilang ang kapayapaan ng Bixin ay dahil kay Commander Xiao. Dinala ni Tiaki ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa at anak, tila nawalan siya ng sarili buong araw. Nasaktan si Xiao Bichen nang makita ito. Lumuhod siya at humingi ng tawad sa kanya. Patawarin mo ako, Tia. Ano ang ikinagagalit mo sa akin? Nagagalit ka ba sa akin dahil sa malaking kapakanan ay dinala ko ang lahat ng panggigipit? Dinanas ang lahat ng pagdurusa? O galit ka sa akin dahil itinago ko ang balita para maiwasan ang paghina ng moral ng hukbo? Ako ang anak ng Commander at anak mo rin. Ang pamilya Xiao ay nakaranas ng matinding sakuna. Ang dating kasaganahan ay naglahong parang bula. Para hindi na mag-alala si Xiao Bichen sa hinaharap, pinaghiwalay ni Tiaki ang lahat ng katulong at ibinenta ang lahat ng ari-arian upang maging pondo para sa hukbo. Gusto lang niyang magkaroon ng sapat na lakas si Xiao Bichen upang labanan ang mga mananakop. Matapos ayusin ang lahat, pumunta si Tiaki sa opisina ng Commander. Sa kanyang pagkabigla, tila nakita niya ang Commander na ngumingiti sa kanya. Nararamdaman ng lahat na dahil bata pa ako ay nagpakasal ako sa iyo. Dahil lang sa hangarin sa kapangyarihan at kayamanan mo,
Xiao Haishan. Sa totoo lang, kahit ikaw mismo ay hindi alam. Noong unang beses kitang nakita, maringal kang nakasakay sa kabayo sa kalsada. Ang pag-ibig sa unang tingin na iyon ay sumunod sa akin sa buong buhay ko. Commander, nami-miss kita. Nami-miss din kita, Tiaki. Wala nang lakas ng loob si Tiaki na mabuhay pa. Kaya't sa huli, pinili niyang sumunod sa Commander at sa kanyang dalawang kaawa-awang anak. Ang pagpanaw ni Tiaki ay muling bumalot sa tahanan ng mga Xiao ng iyakan. Tiaki, alam kong ginawa mo iyan dahil ayaw mong mag-alala pa ako sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, hindi ko bibigin ang iyong mga inaasahan. Matapos pumanaw ang kanyang ama at Tiaki, wala na ang masayang pamilya ni pangatlong kuya noon. Ngayon, siya na ang buong pamilya Xiao. Siya ang sandigan ng buong lungsod ng Bixin. Sa wakas ay natuklasan nilang ang taksil na nagbenta kay Kuya Shen ay si Mu Zezeng. Dinala ni Xiao Bichen ang kanyang mga tauhan sa lugar na inihayag, ngunit hindi niya inaasahang mayroong ambus ng mga Hapon doon. Dumating si Lin Hangjing sa East Camp at dinala ang damit ni pangatlong kuya. Mula kay Deputy Commander Jiang, nalaman niyang hinabol ni pangatlong kuya si Mu Zezeng. Ang ikinagulat niya ay nagtaksil si Mu Zezeng sa Youth League. Sa sandaling ito, huli na nang matuklasan ng grupo ni Xiao Bichen ang kakaibang pangyayari. Nakita nila na ang mitsa sa sako ay nasindihan na. Habang nagkakagulo ang lahat sa pagtakas, natuklasan nilang kusang namatay ang mitsa. Bagamat walang silbi ang pagbagsak, nanatili pa rin silang buhay. Si Sato, sa kabila ng kanyang bigong plano, ay nanggagalaiti sa galit. Agad ding natuklasan ni Xiao Bichen ang kanilang taguan. Nang tumakas sila sa likod na pinto, nagtaksil si Mu Zezeng. Lumabas na ang dahilan ng kanyang pagtataksil ay dahil kinontrol ng mga Hapon ang kanyang ina. Nang ipagkanulo niya ang kanyang konsensya at tinapos ang misyon upang maiuwi ang kanyang ina, dahan-dahan niyang natuklasan ang kakaibang pag-ugali ng kanyang ina. Matapos ang kanyang mahirap na pagtatanong, nagsabi ang kanyang ina ng totoo. Mu Zezeng, patawarin mo ako ang nagdamay sa iyo. Lumabas na para ipagpatuloy ang kanyang serbisyo. Inilagay ng mga Hapon ang opyo sa gamot ng kanyang ina para hindi na magpatuloy sa pagkakamali ang kanyang anak. Nilamon lahat ng natira. Malapit na akong umalis, anak. Huwag ka nang magtrabaho para sa mga Hapon pagkatapos nito. Patawarin mo ako, anak. Ang pagpanaw ng kanyang ina ay nagbigay kay Mu Zezeng ng kalayaan mula sa lahat ng pagkabahala. Pinabilis din nito ang kanyang pagdedesisyon na maghiganti. Nang balak na niyang ipagkanulo si Sato para ipaghiganti ang kanyang ina, hindi niya inaasahang binaril siya ng Hapons na sumunod sa kanya. Nang lumingon si Mu Zezeng para magbigay pugay, sinamantala ng kasamahan ni Sato ang pagkakataon para makatakas. Nang dumating si Xiao Bichen, huling hininga na lamang si Mu Zezeng. Pinutol mo na ang mitsa ng bomba kanina pa, kuya. Matagal ko nang alam na magiging ganito ang kahihinatnan ko. Malayo na ang narating ko sa maling landas, hindi na ako makakabalik pa. Pakiusap, Xiao Bichen, alagaan mong mabuti si Hangjing. Sa sandaling ito, nagmamadali ring dumating si Lin Hangjing. Hindi na sila pinigilan ni Xiao Bichen na magkita. Tumalikod siya upang bigyan sila ng pribadong espasyo. Inamin ni Mu Zezeng kay Lin Hangjing ang lahat ng kanyang nagawang pagkakamali. Ang kasalukuyan niyang sitwasyon ay bunga ng sarili niyang gawa. Pagkatapos, pinayuhan niya itong mag-ingat kay Zheng Fengqi dahil ang masamang babaeng iyon ay matagal nang kumampi sa mga Hapon. Sa huli, dala ang panghihinayang, gusto niyang punasan ang luha ni Lin Hangjing sa huling pagkakataon. Ang magandang sandali nilang dalawa ay dumaan sa kanyang isipan. Kaya't si Mu Zezeng ay nagbayad ng masakit na presyo para sa kanyang mga ginawa. Unti-unting lumipas ang panahon at mas mahirap na buhay ang naghihintay sa kanila. Pagkatapos ng insidente noong Setyembre 18, pinabilis ng mga Hapon ang kanilang pagsalakay sa China. Si Xiao Bichen, bilang Commander General ng Bixin, ay namuno sa kanyang mga kapatid na manumpa na ipagtanggol ang bansa. Matapos ang maraming taon, muling humaba ang buhok ni Lin Hangjing. Araw-araw, kailangan niyang gamutin ang mga sugatan sa isang napakaigting na paraan. Ngunit si Zheng Fengqi, na galit kay Lin Hangjing, ay hindi siya hahayaang mamuhay ng payapa. Pinangunahan niya ang kanyang mga tauhan at sumugod sa rescue station ni Lin Hangjing. Hindi nagbabago ang masamang ugali ng babaeng ito. Isinisi niya kay Lin Hangjing ang lahat ng dahilan ng pagkasira ng kanyang pamilya. Galit siyang bumaling kay Lin Hangjing. Para paluhurin si Lin Hangjing sa harap niya, binaril niya ang binti nito. Nang handa na siyang muling bumira, dumating agad ang mga kasama mula sa Youth League. Dahil tinamaan ang braso ni Zheng Fengqi ng bala, hindi na niya may angat ang baril sa kanyang kamay. Sinamantala ni Lin Hangjing ang pagkakataong ito upang ipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay na namatay sa kamay niya. Bilis, ipaalam mo kay kasamang Duheng. Sabihin mo sa kanya na sabihin kay Commander Xiao na may traidor sa loob ng lungsod. Samantala, hindi pa alam ni Xiao Bichen ang nangyari at naghahanda na siyang bumalik sa East Camp. Pagkapasok pa lang ng sasakyan sa gate, isinara agad ito. Nakuha nito ang kanyang atensyon. Nang makita niya ang mga hindi pamilyar na mukha sa likuran, agad niyang napansin ang kakaiba. Saan ka pupunta? Sumiklab ang digmaan at ang Bixin ay agad na naging impyerno sa lupa. Sumugod si Lin Hangjing sa bahay ng mga Xiao sa kabila ng pagbomba. Nakita niya mismo ang dalawang bombang bumagsak. Hangjing, mag-ingat ka. Nang mag-angat sila ng tingin, ang dating maringal
manininggal na tahanan ng mga Xiao ay naging guho sa isang iglap. Tinitigan nila ang bahay na winasak ng mga bomba at agad silang nalunod sa walang katapusang kalungkutan. Ang dating masaya at mainit na pamilya ay sariwa pa rin sa kanilang alaala. Ngayon, ang pamilya Xiao ay sila na lamang at ang kapatid na si Xiao Shui ang nagtutulungan. Naghimagsik ang mga rebelde sa loob ng lungsod at si Xiao Bichen ay napilitang mapunta sa bitat. Napilitan siyang magtago sa teatro na iniwan ng kanyang ina noong nabubuhay pa ito. Nagpalit si Xiao Bichen ng kasuotan sa pagtatanghal at sumama sa grupo ng mga nagpa-practice. Nang hindi siya makita ng mga Hapon, nagmamadali silang umalis. Ngunit paglabas pa lang nila sa gate, unti-unting napansin ni Sato ang isang bagay na kaduda-duda. Agad niyang napagtanto na isa sa mga artista ay si Xiao Bichen na nagpapanggap. Nang bumalik siya para hanapin si Xiao Bichen, ligtas na itong nakaalis. Nang handa na siyang saktan si Director Zhao, napatigil siya. Lumabas na bawat isa sa Mingyuewan ay may nakatali na dinamita sa kanilang katawan. Gusto agad tumakas ni Sato ngunit huli na ang lahat. Sa huli, pinamunuan ni Director Zhao ang lahat upang lipulin ang buong tropa ni Sato. Nang bumalik si Xiao Bichen, ang dating masaganang Mingyuewan ay isa na lamang guho. Ito ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ina para sa kanya matapos itong pumanaw. Nagpalit siya ng damit pang entablado at tumayo sa entablado upang magpaalam sa huling pagkakataon. Sa kanyang pagkabigla, tila nakita niya ang anino ni Director Zhao at ng lahat. Si Lin Hangjing at Mo Wei kasama si Xu Zijun ay tahimik na nakatayo sa ibaba, pinapanood siya. Formal nang inilunsad ng mga Hapon ang kanilang opensiba. Palang usok at apoy. Sa sandaling ito, nasa malaking panganib na ang Bixin. Bagaman malinaw na naiintindihan ni Lin Hangjing, ngunit hindi niya maatim na suotin niya ang uniforme ng militar. Seryoso niyang sinabi sa kanya, kung hindi na kayang panindigan ang Bixin, barilin mo na lang ang iyong sarili. Labis na nalungkot si Xiao Bichen nang marinig ito. Kung maaari lang, gusto niyang protektahan siya magpakailanman. Kinabukasan, inayos ni Xu Zijun ang pag-urong ng orphanage. Sumama rin si Shui sa mga bata. Bago umalis, hinalikan ni Shui si Xu Zijun sa pisngi. Ito ay isang tahimik na pagpapahayag na tinatanggap niya ang pagmamahal nito. Gusto kong bumalik kang buhay, Xu Zijun. Huwag mong kalimutan ang ipinangako mo sa akin. Kailangan mong mabuhay at makabalik. Dinala muli ni Xiao Bichen si Lin Hangjing sa villa. Habang si Lin Hangjing ay nalulunod sa kaligayahan, may sariling plano si Xiao Bichen. Ayaw niyang mapahamak si Lin Hangjing, kaya't lihim niyang nilagyan ng gamot ang baso ng alak nito. Pagkatapos, lumuha siya habang isinusuot ang peres ng hikaw na sumisimbolo sa pagmamahalan nilang dalawa. Nang sasabihin na sana ni Lin Hangjing sa kanya na buntis siya sa kanilang anak, biglang kumilos ang gamot at nahilo siya. Sa sandaling ito, naunawaan ni Lin Hangjing ang iniisip ni Xiao Bichen. Gusto mo pa rin akong umalis? Lin Hangjing, iisang tao lang ang minahal ko sa buong buhay ko, at iyon ay ikaw. Natatakot lang akong hindi kita kayaning iwan kapag nakita kita. Nang muling magising si Lin Hangjing, nasa barko na siya patungong London. Tumingin siya sa direksyon ng Bixin, puno ng pagsisisi ang kanyang mga mata. Hindi pa niya nasasabi sa kanya na magiging ama na siya. Ngayon, ang tanging magagawa niya ay sundin ang kanyang mga utos upang hindi na ito mag-alala pa. Samantala, si Mo Wei ay namatay sa ilalim ng bomba ng mga Hapon. Si Xu Zijun, na may dala ng sakit, ay sumugod pasulong, handang lumaban hanggang kamatayan. Sa huli, namatay siya sa parehong taon na minamahal siya ni Xiao Shui. Sa panig naman ni Xiao Bichen, pinangunahan niya ang kanyang mga kapatid sa matinding pagtatanggol sa hanay ng depensa. Sa huli, pagkatapos ng 3 araw, lahat ng tropa ay namatay sa labanang iyon. Lumipas ang 6 na taon, dala ni Lin Hangjing ang kanyang anak na lalaki, patuloy siyang naghihintay ng balita mula kay Xiao Bichen. Matatag siyang naniniwala na buhay pa si pangatlong kuya. At totoo nga, kinahabagan pa rin ng Diyos ang mag-asawang ito. Isang araw, nakita ni Lin Hangjing ang figura na matagal na niyang hinahanap sa pahayagan. Nanay, bakit ka umiiyak? Nanggi, tingnan mo, ito ang iyong tatay. Saan tayo pupunta? Hahanapin natin ang iyong tatay. Makikita ba natin si tatay? Tiyak na makikita natin siya. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Magkita-kita tayo sa mga susunod na video ng channel na ito.